Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2676. Mabilis na sinabi ni Leon, batang Patriarch Clark, masyadong delikado iyon. Nakagawa na ng ganyan si Ernest. Kung pupuntahan mo siya ngayon, nag-aalala ako baka may mangyari sa iyo. Panipi. Maaaring punto si Leon. Kung tutuusin, naglakas loob pa si Ernest na patayin ang mga pamilyaing Warren sa Hart, na nangangahulugang hindi na siya natatakot sa pagkakakilanlan ni Philip. Ang gayong tao ang pinakamapaanib. Nang marinig iyon, tumawa si Philip sa sinabing, hehe, gusto ko lang siyang makilala sa makita kung ano ang gusto niyang gawin. Pagkatapos tanghali, malamig na kumikislap ang mga mata ni Philip. Sa pamamagitan ng pangahas na gawin ito, sinasalungat ni Ernest si Philip. Nang makita ito, hindi na nagkomento si Leon sa sinabing, hayaan mo akong sumama sa iyo, kung gayon. Kahit may mangyari, maaari tayong maghanap ng bawat isa. Panipi. Lumingon si Philip kay Leon sa sinabing, okay, maaari mong gawin ang mga pag-aayos, kung gayon. Sa loob ng 10 minuto, aalis na tayo sa Terranvilla. Panipi. Okay, sagot ni Leon sa mabilis na nag-itaos. Makalipas ang 10 minuto, sumakay sila ni Philip sa isang Mercedes-Benz sa dumiretso sa Terranvilla. Sa main entrance ng Terranvilla, bumaba si Philip sa kotse sa tumangala. Ang maling gatehouse ay gawa sa paglalagay ng jade na may nakaukit na pangalan ng villa. Ito ay tumingin kakaiba ngunit kamangha-manghang. Ang villa ay matatagpuan sa ibabas ng isang maliit na bundok, na imataas sa itaas ng iba, sa ang mga nakapalot na gusali ay mukhang napakakahinahanga. Gaya ng inaasahan sa Terranvilla. Ito ay tuming medyo marilag. Sa sandaling ito, 4 na bodyguard na naka-black suit ang nakatayo sa R8 ng pangunahing pagpasok ng villa. Inilagay ni Philip ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng pantalon sa umakyat sa hagdan, sinundan ni Leon. 2 sa mga bodyguard ang humakbang pasulong sa malamig na sinabing, mangyaring itigil. Ang Villa Master ay hindi makakatanggap ng mga bisita ngayon. Mangyaring bumalik. Panipi. Nang bisita, nag-aalinlangang tanong ni Leon bago siya malamig na nagsalita, huminto sa mga pagpapanggap na ito. Sabihin kay Ernest Turner na narito sina Leon Jefferson sa Philip Clark para makita siya. Panipi. Gayunpaman, nanatiling hindi kumikibo ang 2 bodyguard sa sinabing, pasensya na, pero nag-utos ang Villa Master na bawal ang bisita para sa araw na ito sa bukas. Mangyaring bumalik. Maari kang bumalik muli pagkalipas ng dalalang araw kung may apurahang bear. Panipi. Nang marinig ito, napasimangot sina Philip sa Leon. Tumanggi siyang makakita ng mga panauhin dahil sa pagkakonsensya. Tila inaasahan sila ni Ernest sa sadyang umiiwas. Malamig ang mukha ni Philip hombang nakatingin sa kakaibang bulwagan ng villa sa kalagitnaan ng bundok. Malaki sa kahanga-hanga ang gusaling iyon. Malabong makita ang isang figure sa balkonahe, malamig na nakatingin sa 2 bisita sa pangunahing pasukan. Ito ay walang iba kundi si Ernest Turner. May salang pakialam na ekspresyon sa panunuya, tinanong niya si Cyril sa likod niya, Villa Master Hopper, sa tingin mo ba dapat kong makilala ang batang Patriarch Clark? Bumaba ang ni Cyril sa 2 maliliit na figure sa pasukan sa paanan. Nang bundok sa sinabing, iyan ang ganap na nasa iyo. Sa personal, mas pipiliin kong makita siya. Kung tutuusin, ang hitsura niya rito ay nangangahulugan na pinaghihadaan niya tayo. Kung ganoon, subukan nating makipagkita sa kanya sa magsiyasat ng kaunti. Maari tagong makakuha ng ilang hindi inaasahang resulta. Bukod dito, maari rin tayong gumawa ng isang bagay upang mapilitan ang batang Patriarch Clark na subukan siya. Panipi. Nag-iisip si Ernest bago siya tumanggo sa sinabing, mayo point ka. Tingnan natin siya, kung gayon. Panipi. Kabanata 2677. Bumalik sa tabi ni Philip. Nagsimula ng makipagtalo si Leon sa mga bodyguard sa handa pa siyang makipaglaban. Gayunpaman, sa sandaling ito, may tumakbo pababa ng hagdan, yumuko, sa nakangiting nagsabi, nako, batang Patriarch na si Clark, Villa Master Jefferson, hindi ko inaasahan na darating ka ng personal. Isa itong karangalan para sa aming villa. Panipi. Kumunat ang noo ni Leon sa napatingin kay Cyril na tumatakbo. Ngumisi siya sa malamig na sinabi, Cyril Hopper, tumigil sa paglalaro ng mga trick. Gusto naming makilala si Ernest Turner. Panipi. Nakangiting sabi ni Cyril, Villa Master Jefferson, bakit galit na galit ka? May kay-aari ba? Panipi. Naglalaro ba siyang tanga? Hindi na nakayanan ni Leon. Galit niyang itinaas ang kanyang mga daliri sa binatukan, Cyril Hopper, naglalaro ka pa ba sa puntong ito?
Hindi mo ba alam ang ginawa mo? Panipi. Galit si Leon. Kung hindi siya pinaalahanan ni Philip na huwag magalit sa kanilang pagpunta dito, sana ay sinisingil niya ang Terrain Villa sa sinira ang lahat. Nakangiting sinabi ni Cyril, Villa Master Jefferson, patawarin mo ako, pero hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo. Ikaw. Galit na galit si Leon sa akmang kikilos. Sa sandaling ito, ngumiti si Philip sa pinigilan si Leon, sinenyasan siyang kumalma. Pagkatapos ay tumingin siya kay Cyril nang nampakalaam sa sinabing, Villa Master Hopper, manguna sa daan. Hindi na nagtagal si Cyril sa agad na tumalikod para manguna. Hindi nagtagal, tumawid sila sa hagdan sa nakarating sa main hall ng Terrain Villa sa kalahati ng bundok. Isang maliit na parisukat na semento ay maaaring maglagay ng marmol ang nakapatay sa harap ng pangunahing bulwagan na may mataas na plataporma na tinatanaw ang buong tanawin sa ibaba ng bundok. Sa isang sulyap, alam na ni Philip na kanina lang ay nakapatay si Ernest dito habang tinitingnan ang lahat sa pasukan. Iniunat ni Cyril ang kanyang kamay sa sinabing, Batang Patriarch Clark, Villa Master Jefferson, Villa Master Turner ay naghihintay sa iyo sa side hall. Side hall. Nang merig ito, napakunot ang noo ni Leon, sa lalong nagdilim ang mukha. Sinisikap ni Ernest Turner na gititin ang kananang autoridad sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanila sa gilid ng bulwagan, na saling-alinlangan na isang kahihiyan kay Philip. Gayunpaman, bahagyang ngumiti si Philip sa sinabing, Salamat, Villa Master Hopper. Napaiti si Cyril, sa bakas ng kawalang awa ang sulok ng kanyang mga mata. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon na ipahiya si Philip sa tingnan kung ano ang magmirhyo ng kabilang partido. Gayunpaman, S.I. Philip ay naging kalmado sa waling malasakit mola pa noong una na nagsanhi ng kaunting pangamba ni Cyril. Upang maging batang patriarch ng pamilya Clark sa murang edad, hindi talaga siya mayabang o mapusok. Walang limitasyon ang kinabukasan ng binatang ito. Hindi nagtagal, dinal ni Cyril sina Philip sa Leon sa side hall. Sa sandaling ito, nakaupo si Ernest sa pangunawanging upuan sa gilid ng bulwagan. Hindi malaki ang bulwagan sa kayang tumanggap ng ilang dosenang tao. Napapaligiran ang lugar ng mga pagpipinta sa bookshelf. Umupo si Ernest sa pangunahing upuan haba humihigop ng tsaa. Nang pumasok sina Philip sa Leon, hindi siya nagkunwaring bumangon sa binati sila. Inilapag lang niya ang kanyang tasa sa nagtanong, Batang Patriarch Clark sa Villa Master Jefferson, ano ang layunin ng biglaang pagbisita mo sa Terrain Villa? Tumayo si Philip sa gilid hall sa ilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang pantalon bulsa. Tinitigan niya si Ernest sa diretsong nagtanong, nakaayos ka ba ng isang taong haharap sa mga pamilyang Warren sa Hart? Natigilan si Ernest sa sumilay ang lam sa kanyang mga mata. Pinilit niyang ngumiti sa sinabing, Haha, hindi ko alam ang sinasabi mo. Paano ang mga pamilya Warren sa Hart? Panipi. Kabanata 2677. Bumalik sa tabi ni Philip. Nagsimula ng makipagtalo si Leon sa mga bodyguard sa handa pa siyang makipaglaban. Gayunpaman, sa sandaling ito, may tumakbo pababa ng hagdan, yumuko, sa nakangiting nagsabi, Nako, batang patriarch na si Clark, Villa Master Jefferson, hindi ko inaasahan na darating ka ng personal. Isa itong karangalan para sa aming villa. Panipi. Kumunat ang noo ni Leon sa napatingin kay Cyril na tumatakbo. Ngumisi siya sa malamig na sinabi, Cyril Hopper, tumigil sa paglalaro ng mga trick. Gusto naming makilala si Ernest Turner. Panipi. Nakangiting sabi ni Cyril, Villa Master Jefferson, bakit galit na galit ka? May kay-aari ba? Panipi. Naglalaro ba siyang tanga? Hindi na nakayanan ni Leon. Galit niyang itinaas ang kanyang mga daliri sa binatukan, Cyril Hopper, naglalaro ka pa ba sa puntong ito? Hindi mo ba alam ang ginawa mo? Panipi. Galit si Leon. Kung hindi siya pinaalahanan ni Philip na huwag magalit sa kanilang pagpunta dito, sana ay sinisingil niya ang Terrain Villa sa sinira ang lahat. Nakangiting sinabi ni Cyril, Villa Master Jefferson, patawarin mo ako, pero hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo. Ikaw. Galit na galit si Leon sa akmang kikilos. Sa sandaling ito, ngumiti si Philip sa pinigilan si Leon, sinenyasan siyang kumalma. Pagkatapos ay tumingin siya kay Cyril nang nampakalaam sa sinabing, Villa Master Hopper, manguna sa daan. Hindi na nagtagal si Cyril sa agad na tumalikod para manguna. Hindi nagtagal, tumawid sila sa hagdan sa nakarating sa main hall ng Terrain Villa sa kalahati ng bundok. Isang maliit na parisukat na semento ay maaaring maglagay ng marmol ang nakapatay sa harap ng pangunahing bulwagan na may mataas na plataporma na tinatanaw ang buong tanawin sa ibaba ng bundok. Sa isang sulyap, alam na ni Philip na kanina lang ay nakapatay si Ernest dito habang tinitingnan ang lahat sa pasukan. Iniunat ni Cyril ang kanyang kamay sa sinabing, Batang Patriarch Clark, Villa Master Jefferson, Villa Master Turner ay naghihintay sa iyo sa side hall. Side hall.
Nang merig ito, napakunot ang noo ni Leon, sa lalong nagdilim ang mukha. Sinisikap ni Ernest Turner na gititin ang kananang awtoridad sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanila sa gilid ng bulwagan, na saling-alinlangan na isang kahihiyan kay Philip. Gayunpaman, bahagyang ngumiti si Philip sa sinabing, "Salamat, Villa Master Hopper." Napaiti si Cyril, sa bakas ng kawalang awa ang sulok ng kanyang mga mata. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon na ipahiya si Philip sa tingnan kung ano ang magmirhyo ng kabilang partido. Gayunpaman, Si Philip ay naging kalmado sa waling malasakit mula pa noong una na nagsanhi ng kaunting pangamba ni Cyril. Upang maging batang patriarch ng pamilya Clark sa murang edad, hindi talaga siya mayabang o mapusok. Walang limitasyon ang kinabukasan ng binatang ito. Hindi nagtagal, dinal ni Cyril sina Philip sa Leon sa side hall. Sa sandaling ito, nakaupo si Ernest sa pangunawanging upuan sa gilid ng bulwagan. Hindi malaki ang bulwagan sa kayang tumanggap ng ilang dosenang tao. Napapaligiran ang lugar ng mga pagpipinta sa bookshelf. Umupo si Ernest sa pangunahing upuan haba humihigop ng tsaa. Nang pumasok sina Philip sa Leon, hindi siya nagkunwaring bumangon sa binati sila. Inilapag lang niya ang kanyang tasa sa nagtanong, "Batang Patriarch Clark sa Villa Master Jefferson, ano ang layunin ng biglaang pagbisita mo sa Terrain Villa?" Tumayo si Philip sa gilid hall sa ilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang pantalon bulsa. Tinitigan niya si Ernest sa diretsong nagtanong, "Nakaayos ka ba ng isang taong haharap sa mga pamilyang Warren sa Hart?" Natigilan si Ernest sa sumilay ang lam sa kanyang mga mata. Pinilit niyang ngumiti sa sinabing, "Haha, hindi ko alam ang sinasabi mo. Paano ang mga pamilya Warren sa Hart?" Panipi. Kabanata 2679. Bumalik sa tabi ni Philip. Pagkabalik niya sa hotel, puno ng pangangiig ang mukha niya. Tumayo siya sa harap ng mga French window, nag-dial ng numero, sa malamig na sinabi, "Tito Tango, kailangan ko ng tulong mo." Sa kabilang dulo ng linya, isang masungit na boses ang umalangaw. "Young Patriarch, paano kita matutulungan? Tulungan mo akong turuan ng leksyon ang ilang tao. Tandaan, huwag silang patayin. Turuan mo lang sila ng leksyon sa pahigain sila sa kama ng ilang buwan," sabi ni Philip. "Okay," sabi ng boses sa linya. Pagkatapos niyang tapusin ang tawag, malungkot na tumingin si Philip sa malayo sa sinabing, "Ernest Turner, sana hindi mo pagsisihan ang iyong mga ginawa." Makalipas ang kalahating araw, nag-uusap sina Ernest sa Cyril sa bulwagan ng villa. Biglang pumasok ang isang gwardya sa pintuan, lumuhad sa sahig, sa sinabi haba hinihingal, "Villa Master Turner, may nangyari." Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Ernest sa malamig na sinabi, "Anong problema? Bakit ka napapanik?" Panipi. Mabilis na sinabi ng nakaluhod na gwardiya, "Villa Master Turner, nakatanggap lang kami ng balana na may humamon sa pamilya Crawford sa Luet. Ang mga anak ng dalawang pamilya ay malubhang nasugatan sa isang galaw, sa hindi sila makakasali sa kompetisyon ng mga disipulo kinabukasan." Panipi. Ano? Nang marinig ito, napatiyo si Ernest sa gulat sa dinurog ang kanyang upuan ng isang hampas. Ang kanyang mukha ay malami, sa ang kanyang mga mata ay kumikislap sa matinding galit. "Philip Clark. Dapat ay si Philip Clark." Umungol si Ernest. Sa wakas ay naunawaan na niya ang kahulugan ng huling sinabi ni Philip. Mabilis na tanong ni Cyril, paano ang mga pamilyang Jones, Woods, sa Hunter? Sa ilang iba pang pamilya na sasali sa kompetisyon. May nangyari din ba sa kanila? Panipi. Umiling ang gwardya sa sinabing, "Hindi ko alam. Wala pa kaming natatanggap na balita." Panipi. Nakhinga ng maluwag si Cyril sa mabilis na sinabi, "Bilasan mo, abisuhan sila kaagad at sabihan sa kanila na huwag makakita ng anumang bisita." Gayunpaman, pagkatapos sabihin iyon ni Cyril, muling sumugod ang isa pang gwardya sa pintuan. Nagmamadali siyang sumigaw, "Villa Master Turner, Villa Master Hopper, may nangyaring masama." 5 pamilya kabilang ang mga pamilyang Jones, Woods, sa Hunter ay hinamon ng isang tao. Ang mga young master sa young ladies ng 5 pamilya ay lubos na nasugatan. Sinubukan ng mga grandmaster ng 5 pamilya na pigilan ang naghahaman, ngunit lahat sila ay malubhang nasugatan sa isang galag. Hindi sila makakalaban. Panipi. Tandang padamdam. Nang mariig ito, binasag ni Ernest ang haligi sa tabi niya nang ay suntok sa galit na sinabi, "Mapahamak ito. Paano niya ito gagawin? Kung magpapatuloy ito, paano tayo makikipagkompetensya?" Panipi. Malamig din na sabi ni Cyril, "Villa Master Turner, baka nagkamali tayo. Upang matalo ang UMAKARAMING tao sa isang galaw, kabilang ang mga grandmasters ng ilang pamilya, sa tingin ko ang taong gumawa nito ay hindi simpleng karakter." Panipi. Siyempre, KOILANGANGSITANG ayon SI Ernest, ngunit dahil umabot na sa puntong ito, wala nang babalikan.
Gumawa kagal ng muring pagpili ng mga talento. Gayon din, ipakalat ang balita na ang Timog ay mayo ambisyon na sakupin ang Hilaga. Kasabay nito, mag-issue ng pinagsamang petisyon kasama ang lahat ng pamilya sa Supernatural Bureau sa hilingin sa kanila na kumilos upang mal-uther ang bagay na ito. Galit na sabi ni Ernest. Tumango si Cyril sa sinabing, iyon lang ang paraan ngayon. Pagkatapos, tinanong niya, ano ang dapat nating gawin sa mga nahuli na miyembro ng pamilya Warren sa Hart. Isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa mga mata ni Ernest Habe, sinasabi niya, patayin silang lahat. Kabanata 2680. Kinilig si Cyril sa utos ni Ernest. Aniya, Villa Master Turner, gusto ba talaga naming gawin ang mga bagay na ganoon kalayo? Sila ang mga pangunahing miyembro ng pamilya Warren at Hart, ang malalapit na kamag-anak ni Ray Warren at Tony Hart. Kung gagawin natin iyon at malalaman ang mga bagay-bagay, walang paraan na makakawala tayo rito. Biglang lumingon si Ernest, tumingin kay Cyril ng masama, at sinabing, natatakot ka ba? Gusto mo bang maging isang makasalanan ng Northern Supernatural Disciple World at isang langgam sa ilalim ng talampakan ni Philip? Natigilan si Cyril sa sinabi ni Ernest at sinabing, Villa Master Turner, hindi ako natatakot pero gawin mo agad. Dahil naglakas loob si Philip na gawin ito, hindi niya ako dapat sisihin sa pagiging walang awa. Umungol si Ernest. Tumango si Cyril at mabilis na umalis. Pagkatapos, sumakay siya sa isang kotse at nagmamadaling pumunta sa isang abandonadong training ground sa kanluran ng Beechwood City. Ang lugar ng pagsasanay na ito ay matatagpuan sa labas na may mga bundok at quarry sa malapit. May isang abandonadong lugar sa gilid ng quarry na siyang lugar ng pagsasanay. Huminto ang sasakyan ni Cyril dito. Bumaba siya ng sasakyan na madilim ang mukha habang pinagmamasdan ang paligid. Isang subordinate ang lumapit sa kanya na may nakakabigay puri ng ngiti at sinabing, Villa Master Hopper, ano ang nagdadala sa iyo dito? Sa hindi magandang tingin sa kanyang mukha, sinabi ni Cyril, saan nakakulong ang lahat? Mabilis na sinabi ng leading man, nasa loob sila. Mangyaring sumama sa akin. Pagkatapos, naglakad sila patungo sa abandonadong bahay sa likod ng training ground. Ang eksenang ito ay malinaw na nakuna ng isang 8 beses na saklaw na nakahiga sa pagtambang sa likod ng isang palumpong sa isang kalapit na burol. 2 tao ang ganap na nakatago sa likod ng mga palumpong. Tinitigan ng lalaking may sniper rifle sa lens ang taong naglalakad at sinabi sa headset, hindi, 7 ay natagpuan ang posisyon ng target. Kasabay nito, sa suite ng hotel, natanggap ni Leon ang balita mula sa kanyang mga nasasakupan at mabilis na nagulat, Young Patriarch Clark, natagpuan namin sila sa isang abandonadong training ground sa kanluran. Maraming tao ang nagbabantay ngayon. Gayunpaman, binanggit nila na ang presensya ni Cyril sa eksena ay maaaring hindi magandang bagay para sa mga miyembro ng pamilya Warren at Hart. Tumayo si Philip sa bintana ng pransya at sinabing, ayusin ng ilang tao na iligtas ang mga bihag. Gayon din, hulihin si Cyril Hopper ng buhay. Oo. Tugon naman ni Leon at mabilis na nag-ayos. Bumalik sa tabi ni Cyril. Pumasok siya sa abandonadong bahay sa sandaling ito. May masangsang na amoy ng dugo sa madilim na silid. Ang lugar ay nahahati sa 2 lugar, at mayroong higit sa 1 dosenang mga tao na nakatali. Ang mga taong ito ay sira-sira at gaskosan. Napakahina ng loob nila at may mga bahid ng dugo sa kanilang buong katawan. Ang kanilang mga kamay at paa ay nakakadena rin kasama ng mga tanikala na bakal. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto, at maraming tao ang pumasok. Ang mga taong ito ay nagsisiksikan ng may kaba, at ang mga kadena ay gumawa ng malalakas na kalabog. Sumimangot si Cyril at ikinaway ang kamay sa harap ng ilong. Ang lalaking nasa harap niya ay ngumiti ng papuri at sinabing, Villa Master Hopper, tingnan mo, nandito ang lahat. Walang makakatakas. Tumango si Cyril, at nahulog ang kanyang mga mata sa mga hostage na nataranta. Pagkatapos, sinabi niya sa lalaki sa tabi niya, patayin ang lahat. Maghukay ng hukay at ilibing sila. Huwag mag-iwan ng ebidensya. Pagkatapos ng lahat, alagaan ang mga kababata sa labas. Tandaan, huwag mag-iwan ng bakas. Mabilis na sinabi ng lalaking may malungkot na mukha, sige, gagawin ko kaagad. Ang mga hostage ng Warren at Hart na pamilya ay binubuo ng matanda at mahihina. Nang marinig ang mga salita ni Cyril sa sandaling ito, nagsimula silang maghiyawan. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga bibig ay nakatape. Kumunat ang noo ni Cyril, pero sa puntong ito na lang ang magagawa niya. Pagkaalis ng order ay tumalikod na si Cyril at umalis. Bumalik siya sa kanyang sasakyan at sinabihan ang driver na magmaneho. Sa gilid nito, ang lalaking nagpaalis kay Cyril ay tumalikod at nakangiting nagsabi, mga lalaki, magtrabaho na tayo. Ang mga taong ito ay armado ng mga baril.
Lumapit sila sa bahay at tinutukan ng baril ang mga hostage ng pamilya Warren at Hart. Nang makita ang grupong ito ng mga kontrabida sa sandaling ito, napaluha ang mga hostage habang nakayuko sila para salubungin ang pagdating ng kamatayan. Kinawian ng leading man ang kamay na may malupit na ngiti sa labi. Bang, bang, bang. Kabanata 2681. May nangyaring hindi inaasahan. Sa isang iglap, lumitaw ang 3 pangkat ng mga ganap na armadong mandirigma. Isang timang nahulog mula sa langit at bumagsak sa kisame sa itaas. Isang timang sumugod mula sa isang gilid at bumagsak sa pader na may armored tank, habang ang isa naman ay bumagsak sa mga bintana. Ang iba ay sumugod sa mga pintuan. Ang 3 pangkat ng mga ganap na armadong mandirigma na may mga baril sa kanilang mga kamay ay nakontrol ang eksena sa isang iglap. Ihulog mo ang mga armas mo. Sa lupa. Huwag kang lumaban o magpapaputok tayo. Sa lupa. Nang makita ang eksenang ito, gusto pa rin ng lalaking nangunguna na lumaban at umungal, lumabas ka. Gayunpaman. Dagatatat, mabilis na putok ng baril. Mahigit 100 masasamang tao na nagbabantay sa mga hostage ang binaril at nahulog sa isang pool ng dugo. Nalinis ang eksena sa isang iglap. Nailigtas ang lahat ng mga hostage. Mabilis ding nagulat ang pinuno ng club na iligtas ang lahat ng mga bihag, ngunit hindi natagpuan sa pinangyarihan ni Cyril Hopper. Okay. Bumalik ka muna. Samantala, umupo si Cyril sa kanyang sasakyan at dumaan sa isang masukal na kagubatan. Babalik na sana siya sa Beechwood City. Gayunpaman, biglang nagpreno ang sasakyan. Sa loob ng sasakyan, napaatras si Cyril at malamig na sinabing, anong nangyayari? Marunong ka bang mag-drive? William Master Hopper, naharang kami, sabi ng driver. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Cyril. Sa bintana ng kotse, nakita niya ang 7 o 8 figure sa itim na damit sa trail ng bundok. Lahat sila ay may mga armas at walang pakialam sa sasakyan. Nang makita ito, napalingon si Cyril sa likod ng sasakyan at tila may na-realize. Kasabay nito, pinalibutan sila ng mga taong iyon. Malamig na sabi ni Cyril, subuan sila. Mag-zoom. Mabilis na humandar ang sasakyan at mabilis na lumabas sa blockade. Mabilis na sinubukan ng grupong ito ng mga tao na gumamit ng firepower para pigilan sila, ngunit hindi bulletproof ang sasakyang ito. Nang makitang papatakas na ang sasakyan, sumigaw ang pinuno, pagkatapos nila. Sa isang iglap, isang habulan ang naganap. Sa huli, ilang missiles ang inilunsad at hinaipan ang kotse sa hangin, na nagapoy ng mga bola ng apoy. Isang figure ang nagbukas ng mga pakpak nito parang agila, puno ng lakas ng presyo at kapangyarihan ng mga pagsusuri. Bumagsak si Cyril mula sa langit, malamig ang mga mata. Karamihan sa kanyang mga damit ay nasunog. Bumagsak siya at tinitigan ang 8 tao na mabilis na nakapaligid sa kanya. Ang 8 taong ito, na nakasuot ng pare-pareho, ay mga mamamatay tao ng disipulo. Kabanata 2682. Nang makita niya ang 8 taong ito, bumagsak ang puso ni Cyril. Alam niyang napahamak siya ngayon, ngunit hindi siya susuko ng walang laban. Nandito ka ba para patayin ako? Nakangusong tanong ni Cyril. Nang hindi naghihintay ng sagot, pinalaki niya ang kanyang aura at sinabing, I'm sorry to disappoint you. Kung tutuusin, isa akong disipulo na kakapasok lang sa 6th zone. Isang dagindong na parang kulog ang umalangaw-ngaw sa buong kagubatan ng bundok. Nagkalat ang mga ibon at hayop. Ang kilos ni Cyril ay hindi na tulad ng isang normal na tao sa sandaling ito at napakabangis. Ang 8 tao ay hindi nag-aksaya ng anumang salita kay Cyril at sinisingil na lamang siya. Sila ay mga disipulo ng ika-4 at ika-5 zone na may napakalakas na pangkalahatang bisa ng labanan. Bang! Katok! Dumagundong! Agad, ang lugar ay nilamon ng labanan. Nagpagala-gala si Cyril sa 8 tao at walang tigil na lumaban. Ang magkabilang partido ay naglunsad ng mga hakbang sa pagpatay. Si Cyril ay isang disipulo ng ika-6 na zona, pagkatapos ng lahat. Ang kanyang pangunawa at kontrol sa kapangyarihan ng mga tuntunin ay higit sa maiisip ng mga disipulong ito ng ika-4 at ika-5 zona. Kaya naman, pagkatapos ng ilang pag-ikot ng labanan, si Cyril ay nakakuha ng mataas na kamay at nagpakita ng mga palatandaan ng pagsupil sa kabilang partido. Hahaha! Nagpadala si Cyril ng 2 disciple assassin na lumipad na may suntok at sipa. Tumawa siya ng mapakla at sinabing, isang grupo ng mga basurang tulad mo ang nangangahas na patayin ako. Mangarap ka! Ipinadala ka ba ni Leon Jefferson dito? Sobrang minamaliit niya ako. Ngayon, mamamatay kayong lahat dito. Sa sinabi nito, si Cyril ay nag-charge pasulong. Ang 8 tao ay nahulog din mula sa proactive papunta sa reactive mode. Nasugatan din sila. Nang makita na ang 8 taong ito ay nasa isang krisis, isang figure ang biglang lumabas ng kagubatan na may maindayog na yabag.
Siya ay matangkad, gwapo, at kahanga-hanga habang ang kanyang mga kamay ay nakasuksok sa kanyang mga bulsa ng pantalon ng walang pakialam. Malamig niyang tinitigan si Cyril na nangunguna. Biglang bumuhos ang isang ipoy-po na may nagngangalit na presyo ng enerhiya. Tumigil si Cyril at tinitigan ang mga figure na biglang lumitaw at nagising sinabing, hindi ko inaasahan na magpapakita ng personal ang young patriarch Clark. Si Philip ay tumayo ng walang pakialam na may lamig sa kanyang mga mata at sinabing, ang iyong mga aksyon ay lampas sa aking limitasyon ng pagpaparaya, kaya gusto kitang makilala ng personal. Mapangahas. Isa ako sa mga master ng Terrainvilla, kung tutuusin. Sa tingin mo ba matatakot talaga ako sa'yo? Galit na sigaw ni Cyril. Ang galit na namumuo ng ilang araw ay sumabog sa sandaling ito. Binato niya ng suntok na may nagngangalit na energy pressure si Philip. Sa isip niya, ang mayabang na young patriarch na si Clark ay magiging abo sa susunod na segundo. Gayunpaman, mahinahong itinaas ni Philip ang kanyang kamay. Bang! Madaling natanggap ni Philip ang nangingibabaw na suntok ni Cyril na may nagngangalit na energy pressure. Puno ng gulat si Cyril. Gusto niyang umatras ngunit hindi makagalaw dahil nahawakan ang kamao niya ng kabilang partido. Bakas sa mga mata ni Philip ang bakas ng pagpatay na layunin habang pinipisil niya ang kamao ni Cyril at sinabing, Villa Master Hopper, may pinagsisisihan ka ba? Nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit si Cyril at sinipa si Philip. Bang! Itinaas ni Philip ang isa niyang kamay at hinarang ito. Dumagundong na parang landslide ang napakalaking energy pressure kung saan nagkabanggaan ang dalawa. Agad namang napangiti si Philip at hinawakan ng backhand ang paa ni Cyril. Basag! Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga sirang buto sa buong kagubatan. Kabanata 2683. Napaungol si Cyril sa sakit, arg. How dare you? Gayunpaman, bago pa man makapagpatuloy si Cyril, ang kamao ni Philip ay tumama sa mukha ni Cyril na parang bulalakaw na may rumaragas ang hangin. Bang! Sa isang iglap, lumipad palabas si Cyril na parang sinag ng liwanag. Boom! Nabasag niya ang higit sa 100 nagtataasang puno at nahulog sa lupa. Habang siya ay dumausdes, isang malalim na hukay na may 12 metro ang nawasak sa lupa. Umusok ang usok. Nang bumagsak si Cyril sa lupa at tatayo na sana ay nasa harapan na niya si Philip. Itinaas niya ang paa at tinapakan ang dibdib ni Cyril. Basag. Muling umalangaw-ngaw sa trail ng kagubatan ang tunog ng mga sirang tadyang. Napaungol si Cyril sa sakit at nawala ng lahat ng kakayahan at kagustuhang lumaban. Arg! Napakalupit mo. Bitawan mo ako. Ako ang master ng Terrainvilla at ang pinuno ng pamilyang Hopper sa Beechwood City. Ikaw. Umungol si Cyril ngunit nabaluktot ang kanyang mga salita sa pananakit ng kanyang binti at dibdib. Nakakainis. Malamig na sabi ni Philip at itinaas ang kamay para bumuo ng espada mula sa condensed air. Puff! Ang espada ay tumago sa mga braso ni Cyril at naging walang silbi ang mga ito. Arg! Sa nanginginig na dagandong mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, ang mga mata ni Cyril na duguan ay bumukas ng husto. Nanginginig ang buong katawan niya dahil sa sakit. Tinitigan niya ang walang pakialam na si Philip na nasa harapan niya at nanginginig na sinabi, How dare you cripple me? Ang Villa Master Turner at lahat ng pamilya sa North ay hindi hahayaang magpahinga ito. Walang imik na sinabi ni Philip, kung gayon, hayaan mo akong maranasan ang galit ng Terrainvilla at ng mga pamilya sa Hilaga. Pagkasabi nito, muling pinalakas ni Philip ang kanyang mga paa. Namatay si Cyril sa sakit. Pagkatapos, itinaas ni Philip ang kanyang kilay, tumangala sa langit, at sinabing, ibalik mo siya. Hindi nagtagal ay kumalat sa Terrainvilla ang balitang nahuli si Cyril sa isang ambush. Bang! Galit na galit si Ernest at binasag ang bagong dating na upuan. Isang pagsabog ng galit ang bumalot sa kanyang katawan, at ang nakaluhod na bantay ay nanginginig sa takot. Ipaalam kaagad sa mga gwardya ng buong villa na palakasin ang seguridad sa villa. At saka, abisuhan ang 12 killers upang mahanap si Cyril Hopper sa lahat ng mga gastos at ibalik siya. Kung hindi nila kaya, patayin siya kaagad. Seryosong sabi ni Ernest. Hindi niya mapapayagan si Cyril na magwala sa labas. Kung naibuhos ni Cyril ang lahat ng kanilang mga plano, si Ernest ay kakasuhan at gusto ng Supernatural Bureau. Pagkatapos sabihin ito, muli niyang kinumpirma, na iligtas ba ang lahat ng miyembro ng pamilya Warren at Hart. Sumagot ang gwardya, oo. Walang natagpo ang nakaligtas sa pinangyarihan, at lahat ng mga tao ng pamilya Warren at Hart ay nailigtas. Gayunpaman, ang lahat ng ebidensya at mga pahiwatig na tumuturo sa amin sa pinangyarihan ay nawasak ng maaga, kaya hindi nila kami matuntan. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Ernest. Pagkatapos, tumayo siya at sinabing, tuparin mo ang mga utos ko. Kailangan kong makita agad si Young Master Berry. Pagkasabi nito ay tumayo si Ernest at tinungo ang kasalukuyang tirahan ni Stanley Berry.
Sa oras na ito, si Stanley lang ang makakatulong sa kanya. Kabanata 2684. Hindi nagtagal, sumakay si Ernest ng isang SL na kotse papunta sa villa kung saan nakatira si Stanley. Isa itong ari-ari-ari na pagmamayari ng pamilya Berry sa Beechwood City na may katamtamang laki na katumbas ng isang soccer field. Nagmistulang paglalagay ng kastilyo ang villa na napapaligiran ng mga puno sa bulaklak. Matapos mabiripika ng mga gwardya sa pasukan, pumasok si Ernest sa bulwagan ng villa. Sa sandaling ito, sa loob ng bulwagan, nakataay si Stanley sa may bintana na nakatingin sa tanawin sa looban. "Young Master Berry, kailangan mo akong tulungan." Pumasok si Ernest sa pinto sa lumuhad sa sahig. Lumingon si Stanley, tumingin sa nakaluhod na si Ernest, sa niyang sinabi, "Alam ko na ang lahat. Upang maging matapat, hindi ko gusto ang ginawa mo. Madali lang pangalan ng matalo si Philip sa isang patas na lotto, ngunit para sa iyong makasariling intensyon, nagpadala ka ng mga disipulo assassin para sa kidnapin ng mga family Warren sa Hart. Hindi mo maaring itago ang bagay na ito. Bagamat mayroon kang mga tao sa Supernatural Bureau, tiyak na ibebenta ka nila para protektahan ang kanilang sarili. Ano sa palagay mo ang iyong mga pagkakataon na mabuhay sa isang lugar tulad ng Supernatural Bureau?" Panipi. Nang marinig ito, nangangiig si Ernest sa sinabing, "Young Master Berry, alam ko na ang pagkakamali ko ngayon. Dahil sa nakaraan, mangyaring iligtas ako. Kung mareresolba mo ang bagay na ito, maglilingkod ay ako sa iyo habang buhay." Panipi. Nang marinig ito, tahimik na nagmuni-muni si Stanley sa sinabing, "Bumangon ka." Bumangon si Ernest. Nakabaluktot ang bewang, magalang siyang tumayo sa tabi ni Stanley. Sabi ni Stanley, "May ginawa ka kalokohan. Sa kabutihang palad, nailigtas ni Philip ang mga hostage. Kung namatay sila, kailangan mong tabyusan ang iyong kamatayan." Panipi. Nang marinig ito, puno ng malamig na pawis ang noo ni Ernest. Ang sabi niya, "Gusto ko lang dagdagan ang tsansa nating manalo." Bumantong hinugas si Stanley sa sinabing, "Kung ganoon, dapat ay pinunasan mo na ang lahat sa waling naiwan na buhay. Ngayon, nailigtas na ang mga hostage, sa nahuli na rin si Cyril Hopper. Kung ibuhos niya ang lahat, kahit ay hindi ka mailigtas." Panipi. Thud. Sa sobrang takot ni Ernest ay lumuhad siya muli sa sahig sa sumigaw, "Batang Master Berry, kailangan mo akong iligtas. Ang iyong ama ay may mga tao sa Supernatural Bureau. Nakikiusap ako sa iyo na hilingin kay Deputy Consul Berry na mamagitin para sa akin." Panipi. Malamig na sumangot si Stanley sa sinabing, "Kung ayaw kitang tulungan, hindi na kita pinapasok. Bumangon ka na." Panipi. Nangangiig na muling tumayo si Ernest. Ibinaba niya ang kanyang katawan sa hinintay na magsalita si Stanley. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Stanley, "Magpadala ng isang pangkat ng mga tao upang patayin si Cyril sa anumang paraang, sa mamagitin sa ngalan mo, ngunit hindi ako ay gerado sa kalalabasan." Siyempre, alam ni Ernest kung sino ang tinutukoy ni Stanley sa nanginginig na sinabi, "Hanggat matutulgan mo akong malamampan ang krisis na ito, susundin ka ng Northern Supernatural Community sa lahat ng mayamang pamilya rito, Young Master Berry." Nang marinig ito, niyang ngumisi si Stanley sa sinabing, "Sige, haharapin ko ang iba." Sa panig ni Philip, "Huwag mo muna siyang guluhan pansamantala at hintayin mo na lang ang kompetisyon ng mga disipulo kinabuka. Para sa mga kalahok, gititin ng mga taong pipiliin ko." Panipi. Sa sinabi nito, iniabot ng bodyguard ni Stanley ang isang listahan kay Ernest. Ilang sulyap si Ernest sa nakayukong sinabi, "Oo, Batang Master Berry. Aayusin ko agad." Panipi. Kabanata 2685. Pagkasabi noon ay tahimik na umalis si Ernest sa bulwagan. Umupo si Stanley sa sofa sa bulwagan, humigop ng tsaa, at sinabing, "Tulungan mo akong makipag-ugnayan kay Mr. Fern ng Northern Division sa Supernatural Bureau." Bumalik sa tabi ni Philip. Pagkabalik niya sa hotel, hinanap siya ni Leon at sinabing, naghihintay si Young Patriarch Clark, Mr. Sasha ng Southern Supernatural Bureau Division sa side hall. Huminto si Philip at nagtungo sa gilid ng hall nang walang pagkaantala. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang isang medyo may edad na lalaki na may bituka. Nakasuot siya ng black-rimmed glasses at umupo sa sofa, kung saan uminom siya ng tsaa at kumain ng merienda ng comfortable. Habang papasok si Philip, inilapag ng mataba na nasa katanghaliang gulang ang mga merienda sa kanyang kamay, nakangiting bumangon, at nakayukong sinabi, "Young Patriarch Clark, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Brad Sasha. Ikaw ay talagang isang matalino at magandang binata. Isa kang magandang huwaran para sa nakababatang henerasyon. Sa mga batang talento tulad ng Young Patriarch Clark sa Timog, ito ay talagang isang regalo mula sa langit." Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, halatang isa siyang matandang Zorro.
Pinutol ni Philip ang pagsasalita ni Brad Sasha at malamig na sinabi, Mr. Sasha, ikaw ba ang namamahala sa Southern Division sa Supernatural Bureau? Nang makita ang kawalang interes ni Philip, pinigilan ni Brad ang kanyang pambobolo ngunit ngumiti pa rin at sinabing, tama, ako ang namamahala sa Southern Division sa Supernatural Bureau. Sa ilalim ng aking matalinong pamumuno, ang sitwasyon sa buong timog ay napaka-stable at maayos na. Nang hindi na hinintay na magyabang si Brad, muli siyang pinutol ni Philip at malamig na sinabi, ang iyong pamumuno. Sinasabi mo bang matalino ka at ginawa mo ang iyong makakaya? Mr. Sasha? Sa ilalim ng iyong ilong, isang grupo ng mga disipulong mamamatay tao mula sa North ang pumasok sa Golden City at Sunbury sa Timog at pumatay ng 72 katao mula sa mga pamilyang Warren at Hart. How dare you say na pinamamahalaan mo ng maayos ang mga bagay-bagay at tinawag mo ang iyong sarili na isang matalinong pinuno? Natigilan si Brad at sumilay ang lamig sa kanyang mga mata. Hindi siya iginalang ng batang Patriarch Clark at sinaway siya sa unang tingin. Sino siya sa akala niya? Pinalis ni Brad ang ngiti sa kanyang mukha at medyo malamig na sinabi, Young Patriarch Clark, ito ang negosyo ng Supernatural Bureau, na walang kinalaman sa iyo. Kung ginagawa mo ito para sa isang kaibigan, masasabi ko sa iyo ang ilang bagay. Kinawian ni Philip, Brad Sasha, sa puntong ito, hindi mo pa ba napagtatanto ang iyong pagkakamali? Ang galit na sigaw na ito ay nagpagulat saglit kay Brad. Pagkatapos, pinandilatan niya si Philip at malamig na sinabi, Young Patriarch Clark, kahit ano pa man, ako pa rin ang pinuno ng Supernatural Bureau Southern Division. Anong ugali mo para sigawan ako ng ganito? Binibigyan kita ng sapat na paggalang sa pamamagitan ng pagpunta dito para makita ka. How dare you be so humbug at walang galang? Sa madaling salita, ano ang kinalaman mo sa Supernatural Bureau? Nang marinig ang sinabi ni Brad, galit na galit si Philip at same time na sinabi, Brad Sasha, wala kang ideya kung ano ang nangyayari, hindi ba? Sa tingin mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa lihim na pakikitungo mo kina Ernest Turner at Cyril Hopper? Pagkasabi nun ay naglabas ng ilang dokumento ang nasa likod ni Philip at hinagi sa harap ni Brad. Nagulat si Brad at pinulot ang mga dokumento sa sahig na puno ng mga detalye ng investigasyon tungkol sa kanya. Ang dokumentong ito ay sapat na upang kitilin ang kanyang buhay. Kabanata 2686. Nagpanik si Brad. Tiningnan niya ang mga dokumentong hawak niya. Bawat singil at paratang ay sapat na para umikot ang kanyang ulo. Slander. Paninirang puri ito. Ito ay pawang mga maling akusasyon. Hindi pa nila ako tapos. Paano ko nagawa ang mga ganoong bagay? Napaungol si Brad sa pagkabalisa at sinabing may takot, Young Patriarch Clark, paano ka magbibiro tungkol sa ganitong bagay? Nasaktan ba kita? Piniframe mo ba ako? Sinabi ni Brad nang may katiyakan na ang lahat ay peke ni Philip. Humalaklak si Philip at malamig na sinabi, Brad, umabot na sa puntong ito. Sa tingin mo hanggang kailan mo kayang itago? Bilang pinuno ng Southern Division sa Supernatural Bureau, maglakas loob kang makipagsabuatan sa mga panlabas na kaaway. Pinigilan mo ang insidente ng pamilya Warren at Hart dahil mayroon kang hindi masasabing pakikitungo sa Terrain Villa. Gusto mo ba ng ebidensya? Sige, ibibigay ko sa'yo. Mga lalaki, dalhin mo rito si Cyril Hopper. Kinilig si Brad sa utos ni Philip. Cyril Hopper. Nagtaksil ba siya kay Brad? Pagkatapos, kinaladkad ng dalawang armadong gwardya si Cyril na natatakpan ng mga pinsala. Bang! Nalaglag si Cyril sa sahig. Bagaman siya ay binigyan ng ilang pangunahing medikal na atensyon, ang sakit sa kanyang katawan ay nagiging sanhi ng kanyang paghinga. Sa sahig, tumangala si Cyril kay Philip na parang demonyong hari sa harapan niya. Tanong ni Philip na nakakunot ang noo, Cyril Hopper, ikaw ba ni Ernest Turner ang gumawa niyan sa mga pamilya Warren at Hart? Dumaan si Cyril sa pagpapahirap at ngayon lang naisip na mabuhay. Mahina siyang tumango at paus na sinabi, oo. Nang marinig iyon, mabilis na sumigaw si Brad, Young Patriarch Clark, ano ang kinalaman nito sa akin? Dahil ginawa nila ito, dapat mong iulat ito sa Supernatural Bureau at arestuhin namin sila. Hindi mo ito lugar para magpahirap ng ganito. Pagkatapos noon, humakbang siya sa harap ni Cyril at nagbabala sa sinabi, William Master Hopper, we really can't judge a book by its cover. Hinahangaan kita noon, ngunit hindi ko inaasahan na gagawin mo ang ganoong bagay. Dapat mong sabihin sa amin ang lahat ng tapat at isipin ang tungkol sa iyong pamilya. Huwag sabihin ang anumang bagay na hindi dapat sabihin, at huwag itago ang anumang bagay. Kung hindi, hindi mo kayang bayaran ang kanilang mga kahihinatnan. Nang marinig ito, nanginginig si Cyril na para bang may naisip na kakilakilabot. Nagdilim ang mukha ni Philip habang tinatitigan si Brad at sinabing, Mr. Sasha, nakalimutan mo na ba ang pag-iral ko sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga pananakot na salita?
Ngumuso si Brad at sinabing, "Young Patriarch Clark, nagkakamali ka. Gusto ko lang ng katotohanan. Kung tutuusin, hindi papansinin ng Supernatural Bureau ang anumang ebidensyang nakuha sa pamamagitan ng pamimilit." Kabanata 2687. Ngumisi si Philip at sinabing, "Cyril, kung gusto mong mabuhay at mailigtas ang lahat ng miyembro ng pamilya mo, sabihin mo ang totoo. Sabihin mo sa akin kung ang Southern Division ng Supernatural Bureau ay nakipagsabuatan sa iyo sa insidente na kinasasangkutan ng mga pamilyang Warren at Hart." Kumikislap ang mga mata ni Cyril habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumulyap kay Brad na may pangit na skull sa mukha. Wala siyang lakas ng loob na magsalita dahil ang buong pamilya niya ay nasa ilalim ng pangangasiwa ni Brad. Kung may sasabihin man siya, mamamatay ang buong pamilya niya sa susunod na segundo. Umiling si Cyril at sinabi sa mahina at mahinang boses, "Young Patriarch Clark, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Hindi ko talaga kilala si Mr. Sasha. Ito ang una nating pagkikita." Nang marinig ang makatwirang komento ni Cyril, masiglang sinabi ni Brad, "Makinig, Young Patriarch Clark. Hindi ko alam ang Villa Master Hopper. Kaya, ang mga maling akusasyon ay paninirang puri. Kino-frame mo ako." Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip, tumingin kay Cyril, at sinabing, "Cyril, wala kang maraming pagkakataon. Kung hindi ka magsasabi ng totoo ngayon, hindi ka ba natatakot na baka mamaya patahimikin ka ng kabilang partido?" Bumilis ang tibok ng puso ni Cyril. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Kung ikukumpara sa kanyang pamilya, ang kanyang buhay ay walang halaga. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Cyril, idinagdag ni Philip, "Villa Master Jefferson, ipasok mo sila." Oo. Sa sobrang bilis, pinapasok ng ilang gwardya ang mga kapamilya ni Cyril. Nang makita sila ni Cyril ay napahiga siya sa sahig at napaiyak. Tinitigan niya si Philip at umungol ng masama, "Young Patriarch Clark, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pabayaan mo na ang mga kapamilya ko." Tumingin si Philip kay Cyril at sinabing, "Iniligtas ko ang mga miyembro ng iyong pamilya para sa iyo, kaya dapat mong malaman kung ano ang gagawin." Nang makita ito, pawis na pawis si Brad at mariing sinabi, "Young Patriarch Clark, ito ay pagkidnap at sadyang pagtatangka sa paninirang puri at pag-frame." Gayunpaman, hindi pinansin ni Philip ang galit na galit na galit na galit ni Brad. Sinabi kaagad ni Cyril, "Young Patriarch Clark, dati na kaming magkaibigan ni Brad. Kasama si Brad Sasha sa pangyayari ng pamilya Warren at Hart." Pagkasabi nito ay parang nalaglag na lobo si Cyril sa sahig. Malungkot na tumitig ang kanyang mga mata sa kanyang asawa, mga anak, at ina. Galit na tinuro ni Brad si Cyril at umungol, "Cyril Hopper, maling akusasyon ito. Hindi naman kita kilala eh. Paano ang mga pamilya Warren at Hart? Wala itong kinalaman sa akin." Gayunpaman, hindi binigyan ni Philip ng pagkakataon si Brad. Hiniling niya sa mga guard na kunin si Cyril at iba pa. Pagkatapos noon, malamig niyang tinitigan si Brad at malungkot na nagtanong, "Brad Sasha, ano pa ang sasabihin mo?" Sa pagharap sa tanong ni Philip, pilit na umiling si Brad at tumango ng umamin. Sabi niya, "Young Patriarch Clark, talagang hindi ko ito ginawa. Wala akong alam tungkol sa pamilya Warren at Hart. Ito ay isang malinaw na setup. Kahit kailan ay hindi kita na-offend, kaya bakit mo ako binabalangkas?" Sa pagtanggi ni Brad, humakbang si Philip, tinitigan siya ng malamig, at sinabing, "Brad, sa puntong ito, hindi mahalaga kung aminin mo man o hindi. Kung nalaman ng direktor ng Supernatural Bureau ang tungkol sa bagay na ito, sa tingin mo ba ay magkakaroon ka ng paraan?" Pumalakpak. Ang pahayag ni Philip ay lubos na nabasag ang huling linya ng depensa ni Brad. Ang direktor ng Supernatural Bureau. Iyon ay isang mapanganib at walang awa na karakter. Dalubhasa sa kriminal ang taong iyon. Sa harap ng taong iyon, si Brad ay walang pagkakataon na magsinungaling dahil hindi siya nang ahas. Isa pa, hindi madaling dayin ng taong iyon. Thud. Lumuhad si Brad sa sahig at nanginginig na sinabi, "Young Patriarch Clark, nagkamali ako, huwag sabihin sa direktor. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo sa akin. Sana mabigyan mo lang ako ng paraan." Nahaharap sa paghingi ng awa ni Brad, walang pakialam na sinabi ni Philip, "Isa lang ang pagkakataon mo. Pagkatapos ng kompetisyon ng mga alagad makalipas ang 2 araw, gusto kong ituro mo sina Ernest Turner at Terrain Villa pati na rin ang lahat ng kasangkot sa bagay na ito." Kabanata 2688. Kailangan niyang ituro ang lahat. Nagpanik si Brad. Marami siyang masasaktan kapag ginawa niya iyon. Mabubuhay pa kaya siya noon? Sa isiping iyon, umiling si Brad at sinabing, "Hindi ko magagawa iyon, Young Patriarch Clark. Kung ituturo ko ang lahat, mamamatay din ako." Malamig na bumantong hininga si Philip at sinabing, "Sa tingin mo, magkakaroon ka ba ng pagkakataong mabuhay sa harap ng direktor?" Kinilig si Brad sa sinabing iyon.
Mas mabuting masaktan ang lahat kaysa parusahan ng direktor. Kaya, si Brad ay bumagsak sa sahig, ang kanyang mga mata ay mapurol. Nang makita ang kanyang estado, hindi na inisip ni Philip ang paksang ito at sinabi kay Leon na nasa likuran niya, Villa Master Jefferson, mangyaring magpadala ng isang tao na magbabantay kay Mr. Sasha at siguraduhin siya ay napapakain at nagsisilbi ng maayos. Pagkatapos ng kompetisyon ng mga alagad makalipas ang 2 araw, dalhin mo siya. Oo, young Patriarch Clark, tugon ni Leon. Tuwang-tuwa siya dahil sobrang pasabog lang ang paraan ni Philip. Ibinaba niya si Brad Sasha sa napakaikling panahon. Siya ang taong namamahala sa Southern Division sa Supernatural Bureau, isang mataas na ranggo. Maging si Leon ay kailangang tretuhin siya ng may paggalang. Gayunpaman, lumuhad si Brad sa harap ni Philip. Ito ang lakas at paraan ni Philip. Hindi nagtagal, nakarating sa pandinig ni Ernest ang balita sa Terrain Villa. Siyempre, sadyang inilabas ni Philip ang balita para mataranta ang kalaban para mabunyag ang kanyang kapintasan at magkamali. Sa pangunahing bulwagan, binasag ni Ernest ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, galit na tumayo, at umungal, ang maldite na si Philip Clark ay gustong ihatid ako sa libingan. Alam na ni Ernest ang lahat tungkol sa pagkakakulong kay Brad at sa pag-amin ni Cyril. Ngayon, dapat siyang mag-isip ng mga hakbang upang malutas ang kasalukuyang sitwasyon. Mga lalaki, galit na sigaw ni Ernest. 2 gwardya ang pumasok, lumuhad sa isang tuhod, at sinabing, Villa Master Turner. Sabihin sa 12 killers na umalis ka agad. Kung hindi nila ibabalik ang ulo ni Cyril sa kanila, maaari nilang bayaran ang kanilang pagkamatay. Napaungol si Ernest sa galit. Oo, sumagot naman ang 2 gwardya at mabilis na lumabas ng main hall. Nakatayo si Ernest sa bulwagan, mabilis ang kanyang paghinga. Puno ng lamig ang mga mata niya. Siya ay inapi ng Jenkins Singer sa loob ng maraming taon. Ngayong sa wakas ay patay na si Jenkins at naipakita na niya ang kanyang husay, hindi niya dapat hayaang mawala ng saysay ang lahat. Matapos magbigay ng utos, nagpabalik-balik si Ernest sa bulwagan. Sa wakas, lumabas siya ng bulwagan at sinabi sa bantay sa pintuan. Aakyat tayo ng bundok para makita ang Grandmaster. Hindi nagtagal, dumaan si Ernest sa isang matalik at paliko-likong kalsada sa bundok sa likod ng Terrain Villa. Umakyat siya at nakarating sa isang maliit na bahay sa tuktok ng likod ng bundok. Ang maliit na bahay ay itinayo dito daan-daang taon na ang nakalilipas. Ito ay mukhang sinaunang at kahanga-hanga. Tumayo si Ernest sa labas ng sinaunang gusaling ito at nakayukong sinabi, hinihiling ni Ernest Turner na makita ang Grandmaster. Makalipas ang mahabang panahon, dahan-daang bumukas ang pinto ng sinaunang gusali mula sa loob na may mga putok ng paputok. Pagkatapos, isang matandang boses ang nagmula sa loob ng gusali at nagsabing, pasok. Agad na naglakad si Ernest ng magalang at pumasok sa sinaunang gusali. Basag, putok. Kabanata 2689. Ang pinto ng sinauna gusali ay sarado, sa ang silid ay madilim sa liblib. 2 hilera lang ng dim lamp ang nakasindi sa magkabilang gilid ng hall, na tila napaatahimik. Sa panguning bulwagan, mayroong 2 hanggi na inukit na may mga dragon sa phoenix sa bawat gilid. Sa magkabilang gilid ng mga hanggi, mayo mga lawa na halos kalahating braso ang lalim na may mga lotus lamp sa ilang maliliit na itim na isda. 13 hakbang ang umaakyat sa isang mataas na plataporma sa dulo ng bulwagan. Isang sinauna podium na inukitan ng dragon ang nakapatay sa ibabas ng mataas na plataporma. Sa sandaling ito, isang lantang matandang lalaki na may kaunting kulay abo na buhok sa isang nakayukong likod ay nakaupong nakakross sa podium. Pagkapasok ni Ernest ay agad siyang yumuko, maingat na naglatangad sa ilalim ng hagdan, sa nagpatira pa sa sahig. Binati niya, Grandmaster. Ang matandang lalaki sa podium ay nagmulat ng kanaan ng malalim na mga mata, tumingin sa nakaluhod na si Ernest sa ibaba, sa sinabi sa isang masungit, malalim na boses, bumangon ka. Tumayo si Ernest pero nakayuko pa rin. Nagtanong ang matandang nasa podium, may problema ba sa villa? Bakit ka ba nagmamadali dito? Panipi. Mabilis na lumuhad muli si Ernest sa sumigaw, Grandmaster, kailangan mo akong iligtas. Nang marinig ito, biglang nagdilim ang aura ng matanda habang sinasabi niya, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Mabilis na sinabi ni Ernest, Grandmaster, gustong sirain ng batang patriarch ng pamilyang Clark ang Rain Villa. Napipilitin talenggaga ako ngayon sa sulok sa 8 akong choice kundi makita ka. Panipi. Ang pamilya Clark. Nang marinig ang pangalang iyon, lumabas ang hindi mapigil ang galit sa katawan sa mga mata ng matanda. Tinitigan niya si Ernest nang may galit sa nagtanong, ito ba ang pamilyang Clark? Napili na ba nila ang batang patriarch? Panipi. Mabilis na tumango si Ernest sa sinabing, oo, Grandmaster. Ang pamilyang Clark na iyon. Ang kanilang batang patriarch ay si Philip Clark.
Ayon sa impormasyong natanggap ko, anak siya ni Roger Clark. Panipi. Roger Clark. Biglang umungal sa galit ang matanda nasa podium. Hindi pa ba patay ang matandang iyon? Nagalit ang matanda bago siya tumawa sa sinabing, mabuti naman. Ang batang patriarch ng pamilya Clark, ang anak ni Roger Clark. Mukhang hindi pa tapos ang pamilya ng pamilyang Turner sa pamilya Clark. Panipi. Grandmaster, kailangan mo akong iligtas, sabi ni Ernest. Ikinaway ng matandang lalaki ang kanyang kamay, sa ang isang bilog ng enerhiya na aura sa ang kapalyarihan ng nga panuntunan ay umaalon palabas na parang isang pabilog na airwave. Kumalat ito mula sa sinauna gusali hanggang sa radius na 100 milya. Sa iglap naramdaman ng lahat ng mga DISIPULO sa north ang mabangis at nakamamatay na aura mula sa langit. Isang kalahating hakbang sa kabilang baybayin. Ang isang powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabila baybayin ay aktwal na lumitaw sa hilaga. Naramdaman din ni Leon, Fennel, sa tangulid sa North Angie mabangis na aura na ito. Sa sandaling ito, si Tango, na nagsasagawa ng isang lihim na misyon sa isang lugar, ay lumingon sa tumitig sa direksyon ng Terrain Villa. Isang lamig ang sumilay sa gilid ng kanaan ng mga mata. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, sa napabuntong nakina niyang sinabi, iyon ba angle sa pamilyang Turner? Kasabay nito, ang matandang lalaki sa podium ng sinawang gusali ay nanunuya sa sinabing, nang hangkarapatang tumakbo ang pamilya Clark na laganap sa aking Northern Territory. Ang isang batang patriarch ng pamilya Clark ay hindi nagkakahalaga ng aking pansin. Maari ka lamang kumilos ay sa iyong plano. Sa kritikal na sandali, lalabas ako sa tutulungan ka. Panipi. Nang marinig ito, mabilis na lumuhad si Ernest sa sinabing, salamat, Grandmaster. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umatras mula sa sinauna gusali. Pagkalam niya ng gusali, tumayo si Ernest sa pintuan sa tumingin sa view ng Terrain Villa. Ngumisi siya at sinabing, Philip Clark, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Ang Terrain Villa ay hindi isang bug na maari mong durugan kung gusto mo. Panipi. Kabanata 2690. Bumalik sa tabi ni Philip. Si Cyril sa angkanan mga miyembro ng pamilya ay inilagay sa dalawan magkahiwalay na suite. Hating gabi na ngayon. Biglang SUMULPOT ang isang grupo ng 12 assassin sa hotel sa ibaba. Nagkatinginan muna sila bago pumunta sa kani-kanila landas. Mabilis silang tumakbo mula sa PANLAS na dingding ng hotel patungo sa kani-kanilang mga target na punto. Oo, ang mga taong ito ay tumakbo sa mga pader na parang tuko sa napakiles. Mayo mga ilaw na makikita sa dalang suite. Gumamit ang 12 tao ng mga advanced na tool, tahimik na binuksan ang mga bintana, sa tumalon sa loob. Malaming na tunog ng mga yapot na paparating. Sa suite ni Cyril, NAHIGA siya sa kama na nakabenda at nakadrips. Huminga siya ng mahayla. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata na para sa bang naramdaman niya ang panganib. Gayunpaman, hindi nagtagal ay lumitaw ang isang makintab na punyal sa kanyang harapan. Gusto niyang sumigaw para sa humingi ng tulong, ngunit tinakpan ng kabila partido ang kanyang bibig ng mga guwantes na gawa sa balat. Swish! Nang makita ang punyal na humahampas sa kanyang leeg, nakaramdam ng ginhawa si Cyril. Alam na niya na hindi siya makakaligtas sa pagsubok na ito. Kilala rin niya ang grupong ito ng mga tao. Ang 12 Killers ay ang pinakamakapangyarihang assassin sa North. Lahat sila ay mga pumayay ng disipulo sa ikalimang sona, sa ang pinuno ay ang dating hari ng mga disipulo. Pasensya na, Villa Master Hopper, marami kang alam. Gusto ng Villa Master Turner na IBIK namin ang iyong ulo. Panipi. Nakasuot ng itim na maskara ang lataking ay maaaring dalang dagger sa waling emosyong sinabi. Bumaligay ng pagtutol si Cyril sa pumikit. Tulad ng ginawa ng kabilang partido sa kanyang welga. Tandang padamdam. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto mula sa labas. Mabilis na sumugod ang isang pangkat ng mga ganap na armong gwardya sa lahat ng sulok ng silid na may mga baril na nakatutok sa mga tao sa paligid ng kama. Ang mga pula focus beam ay nasa ibabaw nila. Pinaikit ng lead assassin ang kananang mga mata sa waling pag-aalinlangan na ibinato ang punyal sa kanang kamay sa isang gwardya. Sila ay nakikibahagi sa mga assassination mission sa alam kung ano ang gagawin kaagad. Dagatatat, sa iglap, NGAW ang mabili na putok ng BILIL sa suite. Sa gitna ng mga putok ng baril, ilang mga figure ang tumalon pabalik-balik sa ilalim ng mga ilaw. Bang! Katok! Isa-isang PINALIPAD ang mga GUARDIYA ng kabilang partido. Ang ilan ay sinipa pa sa binana sa nahulog dosenang O. Metro pababa. 6 na tao ang nakipaglaban sa grupong ito ng mga gwardya. Gayunpaman, ito ay isang panig na labanan. Kung tutuusin, ang 6 na ito ay mga disipulo ng ikalimang sona sa hindi magagalit na ibagsak ng isang grupo ng mga sekular na gwardiya.
Habang nag-e-enjoy ang anim sa pagpatay, biglang lumabas ang isang matamlay na figure mula sa likod ng karamihan. Humakbang si Ethan Clark sa nakakunot ang noo niyang sinabi, "Ginugulo niyo ang tulog ko." Sobrang nakakainis. Panipi. Ang anim na tao ay nakatayo sa likuran, sa ang kanilang mga mata ay mabilis na tumutok kay Ethan. Nakita kasi nila na si Ethan ang pinuno ng grupong ito ng mga gwardya. Sa iglap, dalang tao ang HUMIWAY sa grupo sa inatake si Ethan. Dahil si Ethan ay hindi naglalamabas ng anumang pagbabago sa enerhiya, natukoy nila na lataking nasa harapan nila ay hindi isang disipulo. Dalawa sa kanila ang madaling mataling sa kanya. Nang makita ang dalang asasin na papalapit sa kya, ngumiti si Ethan sa pang-aalipuste sa sinabing, "Hoy, minamaliit mo, Iko." Pagkasabi nun ay binato niya ng suntok ang punyal na tinusok ng asasin sa kanya. Klang! Kabanata 2691. Sa sandaling bumangga ang punyal sa suntok, nag-transform ang braso at kamao ni Ethan. Isang patong ng metal ang dumaloy sa ibabaw ng kanyang balat na parang mga alon ng tubig at mabilis na nawala. Nabasag ang dagger na tinusok ng asasin. Kasabay ng suntok ni Ethan ay napaatras ng ilang hakbang ang asasin. Nagulat ang mamamatay tao. Imposible. Isang ordinaryong tao talaga ang lumaban sa kanyang pag-atake. Tsaka halatang nagbago ang braso niya ngayon lang. Iniangat ni Ethan ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, "May mga galaw ang mga disipulo ng ikalimang sona, ngunit hindi ito sapat." Habang nagsasalita siya, isang mabilis na string ng berdeng numero ang kumislap sa mga mata ni Ethan. Lumitaw at naglaho ang mga string ng gene sequence sa balat ni Ethan. Sa wakas, lumitaw ang isang asul na genetic sequence imprint sa pagitan ng mga kilay ni Ethan. Sabay sabing, "I'm sorry. Gusto kong matulog at wala ng oras makipaglaro sa'yo." Sa sinabi nito, nawala ang figure ni Ethan sa paningin ng anim na tao. Nang makita siyang muling nagpakita si Ethan sa harap ng isang mamamatay tao at sinuntok ang mukha ng mamamatay tao. Boom! Sa matinding lakas, pinalipad ng suntok ang mamamatay tao ng ilang metro ang layo bago ito bumagsak ng malakas sa pader. Nabasag ang buong pader sa pagkakabangga. Isang grupo ng mga ganap na armadong gwardya ang nakatayo sa kabilang panig ng pader. Instant kill. Ngayon napagtanto ng natitirang 5 pumatay na nakatagpo sila ng isang mahigpit na kalaban. Ang taong ito ay hindi isang disipulo ngunit may lakas ng isang disipulo. Nagpalitan ng tingin ang 5 at sumugod kay Ethan sa magkasanib na pag-atake. Gayunpaman, sinalakay din ni Ethan ang walang pakialam. Ang labanan ay lubhang mabangis at ibinasura ang sahig na ito. Si Ethan ay lumaban ng mag-isa laban sa 5 disipulo ng ikalimang sona nang hindi nahuhulog sa lahat. Mula sa labas, makikita ang isang partikular na palapag ng gusaling ito na umaalingaw-ngaw na may sumasabog na apoy, pati na rin ang mga alon at kidlat. Wala pang 10 minuto ng labanan, napatay ni Ethan ang 6 na iba pa. Ang sahig na ito ay ganap na nasira. Natapakan ni Ethan ang isang asasin na natatakpan na ng mga sugat at patuloy na umuubo ng dugo. Sa isang nakakainis na ngiti, sinabi niya, "Sa ganitong lakas mo, huwag kang lalabas at ipahiya ang iyong sarili." Sa sinabi niyang iyon, nagpapuwersa si Ethan sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa ilang mga bitek, patay na ang asasin. Kasabay nito, malapit na ring matapos ang labanan sa kabilang palapag. Si Rick ay nakikibahagi sa labanan. Dahil isa rin siyang asasin, mas bihasa siya. Nabura ang 12 killers. Nang matanggap ni Ernest ang balita, galit na galit siya. Ano? Nabura ang lahat. Hindi makapaniwala si Ernest. Ang yabang niya noon. Nabura sila. Ito ay sadyang mapangahas. Galit na umungol si Ernest at sinabing, "Philip Clark, digmaan ito." Sa panig ni Philip, nakilala niya sina Ethan, Rick, at Fennel. "Kamusta na?" tanong ni Philip. Tamad na humiga si Ethan at sinabing, "Masyadong mahina." Tumango rin si Rick at sinabing, "Yeah." Ngumiti si Philip at sinabing, "Huwag mong pababayaan ang iyong bantay. I'm sure hindi lang yan ang meron sila." Tumango ang lahat. Tinanong ni Philip si Fennel, "Sa tingin mo ba ang aura ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ngayon ay sadyang pinakawalan para balaan tayo?" Tumango si Fennel at sinabing, "Ang tubig sa Terrainville ay mas malalim kaysa sa inaakala namin. Kung talagang umiiral ang gayong matandang halimaw na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin, maaaring kailanganin nating huminto." Libreng kabanata 2692. Maghanap ng mga kabanata. Ang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay hindi isang taong madaling makagulo ni Philip at ng iba pa. Iyon ay isang matibay na powerhouse. Walang inaasahan na matandang halimaw na tulad nito ang may tatago sa Terrainville ng Northern Supernatural Disciple World. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, "Gaano karami ang alam mo?"
Sa pangit na ekspresyon sa mukha, nag-isip si Fennel ng matagal bago niya sinabing, wala akong masyadong impression sa taong ito. Kung talagang umiiral ang makapangyarihang nilalang na ito, dapat ay ang taong iyon. WHO. Curious na tanong ni Ethan. Napabuntong hininga si Fennel at sinabing, sa mga taong sangkot sa kaguluhan sa Nonagon noon, maraming makapangyarihang nilalang ang sumunod sa pangunguna ng iyong ama. Gayunpaman, pinili ng ilang tao na kalabanan ang iyong ama sa huling minuto. Kabilang sa kanila ay isang dating Northern Kingship holder ng ikapitong sona. Kung tama ang pagkakaalala ko, siya ang pinuno ng pamilya Turner noon at isa na lubos na pinahahalagahan ng iyong ama. Sa kasamaang palad, ibang paraan ang tinahak niya kaysa sa iyong ama. Nang marinig iyon, nagdilim ang mukha ni Philip. Kumunat ang noo niya at sinabing, sinasabi mo ba na itong Supreme Powerhouse na kalahating hakbang papunta sa kabilang baybayin ay ang pinuno ng pamilya Turner noon? Tumango si Fennel at sinabing, pwede siya lang. Si Ernest Turner ay ang inapo ng pamilya Turner, kaya sa pagkakataong ito, ang babalang ito ay maaaring mula lamang sa taong iyon. Sa puntong ito, natahimik silang apat. Isang babala mula sa isang figure na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin at sumunod din sa ama ni Philip noon ay dapat na isang kapansin-pansing figure. Gayunpaman, pagkatapos na mawala sa loob ng maraming taon, tiyak na may dahilan kung bakit siya biglang sumulpot. Phil, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Ethan. Natahimik si Philip. Hindi rin niya alam kung ano ang gagawin. Kung siya ay talagang pinuntirya ng pinuno ng pamilya Turner, ang mga bagay ay hindi mahuhulaan. Ang isang taong nasa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay hindi niya kayang talunin sa puntong ito. Ito ay higit pa sa pagtawid sa ilang kaharian, ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga panuntunan, na isang malaking agwat. Maliban kung ang kanyang ama ay pumasok. Gayunpaman, ang kanyang ama ay nasugatan at wala sa bansa. Habang nagwawala ang ilang tao, biglang itinulak ang pinto. Pumasok ang isang matipunong lalaki. Tito Tango. Nang makita ni Philip ang taong ito, kumislap ang kanyang mga mata. Bumangon siya at tuwang-tuwa na sumigaw. Batang Patriarch. Bahagyang yumuko si Tango Leeds, tumingin sa paligid, at sinabi kay Ethan, Young Master Ethan. Nang makita ni Ethan si Tango, para siyang daga na nakakita ng pusa. Tumayo siya ng tuwid. Iyon ay dahil minsang tinuruan siya ni Tango ng ilang mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili bilang bahagi ng pagsasanay ng Diablo. Teacher Tango, nauutol na sabi ni Ethan. Ngumiti si Tango, tumingin kay Philip ng masinsinan, at sinabing, Young Patriarch, alam ko na ang tungkol sa pamilya Turner. Huwag kang mag-alala at sundin mo lang ang iyong plano. Kung may problema, ako na ang bahala. Nang marinig iyon, lumuwag ang noo ni Philip at nagtanong, maaari mo bang talunin ang Turner Patriarch na kalahating hakbang sa kabilang baybayin? Ganoon ba kalakas si Uncle Tango? Sa kasamaang palad, umiling si Tango bilang tugon. Kabanata 2673. Sabi ni Tango, Young Patriarch, in terms of strength, hindi ko pa kayang talunin ang isang iyon. Sa mundong ito, kakaunti ang mga tao ang nakarating sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin, at ang mga powerhouse sa kaharian ng kabilang baybayin ay mas bihira pa. Sa bawat panahon, 3 o 4 lang ang lilito dahil sa mga limitasyon ng mundong ito, kaya maraming tao ang hindi makakaranas ng kagandahan ng kabilang baybayin sa buhay na ito. Ang lakas ni Patriarch Turner ay isang buong kaharian na mas mataas kaysa sa akin. Nang marinig ang sinabi ni Tango, biglang nanlabo ang mga mata ni Philip. Maging si Tango ay hindi katugma ni Patriarch Turner, kaya ang paglalakbay na ito sa North ay tiyak na mabibigo. Gayunpaman, biglang sinabi ni Tango. Gayunpaman, mayroon akong isang paraan upang pigilan siya mula sa paggawa ng isang paglipat, upang maaari mong asikasuhin ang natitira sa iyong sarili. Nang marinig ito, biglang nagningning ang mga mata ng lahat. Tinanong nila, sa anong paraan? Umiling si Tango at sinabing, hindi ko masabi sa iyo. Malalaman mo kapag naabot mo ang antas na iyon. Pagkasabi noon ay tumalikod si Tango at umalis. Si Philip at ang iba ay tumingin sa paalis na likod ni Tango at huminga ng malalim. Nagkatinginan sila at sinabi ni Philip, dahil may solusyon si Uncle Tango, wala kami. Kailangang mag-alala at gawin lamang ang aming bahagi. Tumango sila at sinimulan na ang diskusyon. Bumalik sa villa ni Stanley Berry. Sa sandaling ito, maraming tao ang nakaupo sa sala. 2 marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa sofa sa tapat ni Stanley. Sa isang mahinang ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Stanley, mga tagapangasiwa ng Panginoon, iniisip ko kung ano ang plano ng Supernatural Bureau na gawin tungkol sa mga pamilyang Southern Warren at Hart. Ang 2 sa harap ni Stanley ay 2 sa 6 na administrador mula sa punong tanggapan ng Supernatural Bureau. Mayroong 6 na administrador sa buong Supernatural Bureau.
5 sa kanila ang may pananagutan sa pagharap sa mga kaganapan ng mga alagad o mga supernatural na pangyayari sa bansa. Ang isa pa ay responsable para sa ilang mga insidente sa ibang bansa. Sila ang 6 na enforcer sa ilalim ng 2 hepe ng Supernatural Bureau at ang pinakamarami, makapangyarihang tao sa Supernatural Bureau bukod sa mga pinuno. Nasa ilalim ng kanilang jurisdiction ang mga pinuno ng bawat sangay sa bansa sa loob ng Supernatural Bureau. Ang partikular na 2 ito ay inimbitahan ni Stanley. Ang 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may kahangahangang hangin at malamig at seryosong mukha. Ang isa sa kanila ay may angular na mukha, mahusay na tinukoy na mga mata at kilay, at isang parisukat na ilong. May liwanag na dome alloy sa kanyang mga mata. Ang kanyang pangalan ay John Forrest, at sinabi niya sa sandaling ito, Young Master Barry, ito ay isang panloob na usapin ng Supernatural Bureau. Hindi maginhawa para sa amin na magbunyag ng higit pang mga detalye sa iyo. Nang marinig iyon, bahagyang napakunot ang noo ni Stanley, ngunit nanatili sa kanyang mukha ang isang malabong ngiti habang kumaway sa katulong sa kanyang likuran. Hindi nagtagal, dumating ang katulong na may dalang kahon ng regalo. May gintong seda sa dilaw na kahon ng regalo na may sinaunang palawit na jade sa itaas. Ito ay kumikinang na may mahinang itim na kinang at inukit ng isang itim na dragon na may 5 kuko. Sinabi ni Stanley, Administrator Forrest, itong jade pendant ay isinuot ng unang emperador noon. Sana nagustuhan mo itong munting red along inihanda ko para sa iyo. Nang makita ni John ang itim na dragon jade pendant, isang kislap ng liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Siya ay isang masugid na collector, at ang kanyang pinakamalaking pagsisisi sa buhay na ito ay ang hindi pagkakaroon ng kayamanan ng unang emperador. Ngayon, ang itim na dragon jade pendant ni Stanley ay nagpapagulong-gulong sa kanya. Gayunpaman, palagi siyang naging patas at bukas. Mabilis na bumalik sa normal ang kanyang mukha, at sinabi niya, salamat sa iyong kabutihan, Young Master Barry, ngunit hindi ko ito matatanggap. Mayroon kaming tahasang mga panuntunan sa Supernatural Bureau, at hindi ko masisira ang mga panuntunan. Bukod dito, bilang isang administrator, dapat akong manguna sa pamamagitan ng halimbawa. Hoy, Administrator Forrest, jade pendant lang yan. Tanggapin mo na lang ito bilang mabuting kalooban mula kay Young Master Barry. Ito ay malalaman lamang sa pagitan natin. Biglang sabi ng isa pang matangkad at payat na nasa middle-aged na katabi ni John. Si Simon Fuller ay isa sa 6 na administrador. Kabanata 2694. Nang marinig ang sinabi ni Simon, nilingon siya ni John at nagtanong, Administrator Fuller, ano ang sinabi mo? Ngumiti si Simon at sinabing, Administrator Forrest, masyado kang makaluma at mahigpit mong sinusunod ang mga patakaran. Maaari tayong pumikit dito, alam mo ba? Maaari mong ituring ang kabaitan ni Young Master Barry bilang regalo mula sa isang junior, na hindi maituturing na paglabag sa isang panuntunan. Bukod dito, ang Black Dragon Jade Pendant na ito ay nag-iisa sa mundo. Lagi mong pinag-uusapan kung paano ka nawawala ng kayamanan mula sa unang emperador. Ito ang kabaitan ni Young Master Barry sa iyo, kaya tanggapin mo na lang. Nang marinig ang sinabi ni Simon, natawa rin si Stanley at sinabing, tama si Administrator Forrest, Administrator Fuller. Ito lang ang munting regalo ko sa iyo. Hindi ito itinuturing na isang paglabag sa mga patakaran. Nasa dilema si John. Bahagya niyang ikinuyom ang kanyang kamao, at ang kanyang mga mata ay nahulog sa itim na dragon jade pendant sa gintong seda. Tama si Administrator Fuller. Ang bagay na ito ay nalaman lamang sa pagitan nila. Dapat ay ayos lang na tanggapin niya ito. Nang makita ang pag-aalinlangan ni John, sumenya si Simon kay Stanley. Kinuha ng kabilang partido ang Black Dragon Jade Pendant, inilagay ito sa ilalim ng ilaw, at sinabing, Administrator Forrest, tingnan mo itong Black Dragon Jade Pendant. Ito ang tanging piraso sa mundo, at ang dragon ay parang buhay. Habang sinasabi yon, napatingin si Stanley kay John. Nang makitang nag-aalangan pa siya, biglang binago ni Stanley ang kanyang diskarte at sinabing, kung tatanggihan mo itong tanggapin, mawawala ng master na nakakaunawa dito ang Black Dragon Jade Pendant na ito. Walang kwenta ang pag-iingat nito, kaya mas mabuting sirain na lang. Sa sinabi nito, itinaas ni Stanley ang kanyang kamay upang basagin ang pendant ng Black Dragon Jade. Nang makita iyon, kumunot ang noo ni John at mabilis na sinabi, Young Master Barry, mangyaring huwag. Tatanggapin ko. Nang marinig iyon, ngumiti si Stanley at same time na iniabot ang pendant kay John. Sinabi niya, Administrator Forrest, narito ka. Natanggap ni John ang Black Dragon Jade Pendant nang walang pag-aalinlangan. Same time niyang hinawakan ang Black Dragon Jade Pendant at maingat na pinagmasdan ito. Lalong tumindi ang ngiti at excitement sa mukha niya. Sinulyapan ni Simon si Stanley, at ngumiti ang dalawa sa isa't isa. Bumangon si Simon, nagsalin ng 3 baso ng alak, at sinabi,
Administrator Forrest, Young Master Berry, mag-toast tayo at itago natin ang bagay na ito ngayong gabi sa pagitan nating tatlo. Napatingin si John sa wine glass na iniabot ni Simon at Nisa, ang Black Dragon Jade pendant sa kamay niya. Nakangiting bumangon, kinuha ang wine glass, at sabay-sabay na nilagok ng tatlo ang alak. Pagkatapos, umupo si Stanley at nakangiting nagtanong, Administrator Forrest, I wonder if you can reveal a little about what I asked earlier. Si John ay sumulyap ng masama kay Simon, nang ngumiti at sinabing, Administrator Forrest, si Young Master Berry ay hindi isang tagalabas. Anak siya ni Deputy Consul Berry at itinuturing din naming business partner, kaya okay lang na pag-usapan ito. Nang marinig iyon, tumango si John at sinabing, Young Master Berry, nakatanggap lang kami ng ulat tungkol sa kaso na kinasasangkutan ng mga pamilyang Warren at Hart sa Timog. Matapos malaman ang tungkol sa sitwasyon, nalaman naming nauugnay ito sa Terrain Villa, kaya pansamantala naming pinigilan ang usapin. Plano naming mag-imbestiga ng maigi bago gumawa ng desisyon. Sa puntong ito, biglang nagtanong si John, Young Master Berry, sangkot ka rin ba sa kasong ito? Ngumiti si Stanley, umiling, at sinabing, hindi, natanong ko lang kasi interesado ako dito. Pagkatapos ng lahat, mayroon akong ilang mga koneksyon sa Villa Master Turner ng Terrain Villa, kaya umaasa ako na maaari mong bigyang pansin ang pagsisiyasat at maingat na isaalang-alang kung ano ang kailangang iulat o kung hindi man. Ang Terrain Villa ay hindi maaaring mawala sa Northern Supernatural Disciple World, at si Ernest Turner ay isa ring inapo ni Patriarch Turner. Sa tingin ko dapat mong maunawaan ang kahalagahan ng bagay na ito. Malaki ang kahulugan ng kanyang sinabi. Nang matapos magsalita si Stanley, humigop siya ng alak at kalmadong tumingin kay John. Hindi tanga si John. Siya ay nasa posisyon ng administrator sa loob ng maraming taon at natural na naiintindihan ang kahulugan ni Stanley. Ang bagay na ito ay tiyak na nauugnay kay Ernest Turner ng Terrain Villa. Gayunpaman, napakalinaw din ang kahulugan ni Stanley. Hindi mahawakan ng Supernatural Bureau ang Terrain Villa. Sa suporta ng pamilya Berry, talagang nakakalito ang mga bagay. Bukod dito, ang inapo ni Patriarch Turner ay hindi rin isang taong dapat guluhin. Kabanata 2675. Nang makita ang pag-aalinlangan ni John, sinabi ni Simon, Administrator Forrest, sinasabi ko na dapat nating lutisin ang bagay na ito ng mabilis. Ito ay pagkamatay lamang ng ilang mga hindi nauugnay na tao, kaya hindi ito malaking bagay. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahalagang bagay ay upang mapanatili ang katatagan ng Northern at Southern Supernatural Disciple World. Bukod dito, hindi rin maliit na patatas ang Terrain Villa. Hindi na kailangang maghanap ng gulo para sa Supernatural Bureau, kaya sa tingin ko sapat na upang makahanap ng ilang mga scapegoat para dito. Sinabi ni Simon ang kanyang opinyon. Nang marinig ito, medyo nag-alinlangan at nabalisa pa rin si John. Tumingin siya kay Simon at sinabing, Administrator Fuller, hindi ba ito isang pagtatakip? Anong cover-up? Sabi ni Simon, Administrator Forrest, masyado kang nag-iisip. Sila ay ilang mga secular na tao. Gusto mo bang makaranas ng galit ni Patriarch Turner? Dapat malaman nating lahat na ang babala ngayon ay nagmula sa isang figure na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Nang marinig ito, kinilig si John. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, sinabi niya, kung gayon, makikinig ako sa iyong payo. Nang marinig ito, ngumiti si Simon, tumingin kay Stanley, at sinabing, Young Master Berry, naayos na ang bagay na ito, kung gayon. Kami ni Administrator Forrest ang bahala sa iba. Tumango si Stanley at masayang sinabi, ipaubaya ko na sa inyong dalawa, kung ganoon. Hindi nagtagal, pinaalis ni Stanley ang dalawang administrador. Bumalik siya sa sala at pinakiusapan ang kanyang katulong na kontaken si Ernest, sabi niya. Villa Master Turner, tinulungan kita na makitungo sa Supernatural Bureau. Dapat mong hawakan ng malinis ang iba. Si Ernest ay nasa pangunahing bulwagan ng Terrain Villa sa sandaling ito. Nang marinig ang mga salita ni Stanley, tuwang-tuwa siyang ngumiti at sinabing, salamat, Young Master Berry. Talagang gagawin ko ang lahat para pagsilbihan ka mula ngayon. Hindi na kailangan ng pambabala. Malinis lang ang pakikitungo sa mga bagay-bagay. Sa Disciple Competition kinabukasan, ayaw kong makakita ng hindi kanais-nais na resulta. In-end ni Stanley ang tawag. Sa bandang ito, huminga ng malalim si Ernest. Isang matalim na tingin ang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata, at sinabi niya, Philip Clark, hintayin natin. Mabilis na lumipas ang oras. Ngayon ay ang kompetisyon ng mga alagad na yumanig sa bansa. Iba't ibang lugar ang pipiliin para sa bawat kompetisyon ng mga alagad. Sa huling pagkakataon, ginanap ito sa Golden City sa Timog. Bilang resulta, ang Timog ay labis na natalo at naging katatawanan ng buong supernatural na mundo ng disipulo. Gayunpaman, nasanay na ang lahat.
Kung tutuusin, hindi pa nanalo ang Timog. Sa pagkakataong ito, ginanap ito sa Beechwood City, ang base camp ng North. Sa sandaling ito, sa isang county sa labas ng Beechwood City. Kalahating taon na ang nakalipas, nagsimula na rito ang paghahanda para sa pagtatayo ng venue ng kompetisyon ng mga alagad. Ang isang hugis-singsing na open-air stadium ay ginawang venue ng kompetisyon, na kayang tumanggap ng hanggang 10,000 katao. Sa sandaling ito, ang mga supernatural na disipulo ng North at South ay pumasok sa venue sa maayos na paraan. Puno na ng tao ang lugar. Napakasigla ng eksena, at mabilis na napuno ang buong venue. Ang venue ay nahahati sa dalawang seksyon kung saan ang North at South sa kani-kanilang panig. Bago ang pagbukas ay makapal na ang tensyon sa hangin na parang anumang oras ay maaaring sumabog. Kabanata 2676. Sa panlabas at panloob na mga bilog ng venue, ang mga ganap na armadong gwardya ay nagpapatrolya. Ang mga battle tank at armored vehicle ay bumubuo rin ng solidong proteksyon sa paligid. Daan-daang fully armed guard sa pinangyarihan ang nilagyan ng mga espesyal na armas na ipinamahagi ng Supernatural Bureau para magsagawa ng patrol duty. Pagkatapos ng lahat, ang mga nanunood ngayon ay pawang mga supernatural na disipulo, at mayroong maraming mga may hawak ng paghahari. Kapag ang sitwasyon ay nawala sa kontrol at nag-trigger ng isang digmaan sa pagitan ng mga disipulo ng North at South, ang mga kahihinatnen ay hindi maisip. Sa makatuwid, ang seguridad sa paligid ng venue ay nasa pinakamataas na antas. Kahit na ang satellite system ay patuloy na sinusubaybayan ang pagbabago-bago ng enerhiya sa lugar na ito. Kung may nangyaring aksidente, ito ay aaksyonan sa lalong madaling panahon. Maya-maya, napuno na ang venue. Ang mga mabigat na armadong gwardya ay nagpapatrolya sa bawat seksyon, ang bawat isa ay nakasuot ng espesyal na damit na proteksyon na sapat upang labanan ang suntok mula sa mga disipulo ng ika-4 na zona. Bukod dito, ang mga baril sa kanilang mga kamay ay mga espesyal na baril ng enerhiya na may iba't ibang kapangyarihan ng katangian. Halimbawa, isang maliit na salungatan ang nangyari sa pagitan ng Timog at Hilagang seksyon ngayon. 8 gwardya na armado ng mga baril ng enerhiya ang tiyak na kumilos at nagpaputok ng gininto ang metal na lambat na kumikislap sa lakas ng kidlat. Itinali nito ang lahat ng manggugulo. In short, sobrang tense ang atmosphere sa eksena. Siyempre, one-off incident lang ito. Naupo ang mga alagad mula sa Hilaga at Timog, sabik na naghihintay sa pagsisimula ng kompetisyon. Pagkatapos ng lahat, ito ang tradisyonal na pangunahing kaganapan ng Hilaga at Timog. Ang mga ordinaryong supernatural na disipulo ay inilagay sa mga kinatatayuan. Ang mga pinuno ng mga pamilyang disipulo ng Hilaga at Timog at ilang pangunahing miyembro ng pamilya ay sumunod sa usher sa pinakamataas na stand na malinaw na tinatanaw ang platform ng kompetisyon sa ibaba. Siyempre, si Philip at ang iba pa ay inilagay dito sa unang hanay. Habang inaakay ni Philip si Fennel at ang iba pa na maupo, isang mapanuksong tawa ang nagmula sa likuran nila. Young Patriarch Clark, hindi ko inaasahan na maglalakas loob ka pala na magpakita. Sa susunod na kompetisyon, ang mga mahuhusay na alagad ng North ay hindi magpapakita ng anumang awa. Pagdating ng panahon, sana ay maalala mo ito. Lumakad si Ernest Turner kasama ang isang malaking grupo ng mga eksperto mula sa Terrainville pati na rin ang kanyang mga napiling kalahok. Siyempre, hindi sumipot dito ang ilang espesyal na contestant. Pagkatapos ng lahat, kailangan ang pagmamataas. Kaya naman, medyo nagalit si Ernest nang makita niya si Philip at ang iba pa na nakaupo rito na walang pakialam. Hihihi. Humalaklak si Philip at sinabing, Villa Master Turner, narinig mo na ba ang kwento ng isang lobo na nakasuot ng tupa? Nang marinig ito, napangiwi si Ernest sa galit. Inakay niya ang kanyang mga alagad at mga kalahok na umupo sa kaliwa. Ngumuso si Philip at nagyabang pakanan kasama si Fennel at ang iba pa. Umupo si Leon sa tabi niya at sinabi sa mahinang boses, Young Patriarch Clark, wala kaming impormasyon tungkol sa mga contestant mula sa North sa pagkakataong ito. Lahat sila ay bago. Alam ni Philip na sa paglipat ni Tango, ang Northern contestants na palaging kasali sa kompetisyon ay hindi makakabangon sa kama sa loob ng isang buwan. Hindi nagtagal, narinig ang mga talakayan sa mga manunood. Nagkaroon ng iba't ibang opinyon sa kompetisyon at taya ng alagad na ito. Narinig mo ba? Ang mga kalahok ng Terrainville ay pinalitan ng lahat ng mga bagong dating sa pagkakataong ito. Matagal ko nang narinig ang tungkol dito. Nabalitaan na 2 araw na ang nakalipas, ang mga orihinal na kalahok ng Terrainville ay hinamon, at lahat sila ay na-disable sa isang galaw. Wow! Nakakatakot. Nakahanap ba ang South ng taong gagawa nito dahil natatakot silang matalo? Nagbingi-bingihan si Philip at ang iba sa nakapaligid na daldalan.
Hindi nagtagal, lumabas sa entablado ang isang mukhang kaakit-akit na nasa katanghaliang gulang na lalaki na naging host din ng mga nakaraang kompetisyon. Sa sandaling lumitaw siya, naghagis siya ng suntok sa langit at tuwang-tuwa na sumigaw, "Magandang hapon, sa lahat." Magsisimula na ang kompetisyon ng mga alagad. Kabanata 2697. Agad na nag-alab ang mga manunood. Naghiyawan ang lahat. Pagkatapos mag-cheer ng crowd, sumigaw ang host, sobrang enthusiastic ang lahat, kaya simulan na natin. Una sa lahat, ang kompetisyon ng disipulong ito ay magpapatibay ng isang bagong panuntunan upang itugma ang mga kalaban ng random sa lugar. Hindi ba exciting? Ano? Itugma ang mga kalaban ng random. Wow! Nakaka-excite ito. Kung ang pinakamalakas ay itinutugma sa pinakamahina, kung gayon. Ilang sandali, nagkaroon ng mainit na usapan. Itinuro ng host ang malaking electronic screen sa likod niya at sumigaw, "Ngayon, tingnan natin ang listahan ng mga huling kalahok para sa kompetisyon ng disipulo ngayong taon." Hayaang magsimula ang random na pagtutugma. Sa isang iglap, ang magkabilang panig ng malaking electronic screen na kumakatawan sa mga listahan ng kalahok ng North at South ay gumulong at mabilis na kumikislap. Naging tense ang paghinga ng lahat. Sumigaw ang host, 3, 2, 1, tumigil ka. Ang screen ay nagyelo, at ang huling listahan para sa kompetisyon ay inilabas. Lahat ng mata ay nakatutok sa electronic screen na nagpapakita ng huling listahan ng mga laban. Hoy! Kalaban ni Fennel Lay si Oryx Singer, na pinakamatandang young master ng Singer family. Siya ay isang hindi mapag-aalinlanganang may hawak ng pagiging hari. Sino si Fennel Lay? Hindi ko alam. At tingnan mo, kalaban ni Stanley Berry si Philip Clark. Wow! Yun ang young master ng Berry family. Matagal nang nabalitaan na siya ay isang kingship holder, at napakalakas niya. Sino si Philip Clark? Wala pa akong narinig tungkol sa kanya. Malakas ba siya? Rick Davenport, Ethan Clark, Min Jones, at Stuart Carr. Mga bagong dating ba sila? Sa isang iglap, nagkaroon ng mainit na usapan. Gayunpaman, nalaman ito ng lahat sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong ito, tiyak na matatalo na naman ang Timog. Sa pakikipagkompetensya ni Stanley Berry at Oryx Singer, tiyak na matatalo ang kanilang mga kalaban na sina Philip Clark at Fennel Lay. Ito ay isang instant na pagpatay. Hahaha, baka pinadala sila ng South para lang mabuo ang mga numero. Ang mga taong ito ay wala man lang ranggo sa listahan ng mga alagad. Ito ay basura. Ha! Sinasabi ko na ang mga idiot na taga-Timog ay hindi dapat makipagkompetensya sa unang lugar. Ito ay nakakahiya. Nang marinig ang iba't ibang talakayan sa venue, walang pakialam si Philip at ang iba pa. Sa gilid, sinabi ni Ernest Turner na may panunuya, "Young Patriarch Clark, parang walang optimistic sa iyo." Asahan na yan. Kung tutuusin, sa ganong matchup, siguradong mananalo ang Terrain Villa. Tumingin sa gilid si Philip at nakangising sinabi, "Villa Master Turner, sigurado ka bang matatalo tayo?" Nang marinig ito ni Ernest, sumimangot si Ernest at sinabing, "Young Patriarch Clark, inaamin ko na malakas ka para sirain ang pamilya ng Singer, pero hindi mo malalaman sina Young Master Berry at Young Master Oryx Singer. Malalaman mo ang lakas nila sa entablado mamaya." Pagkatapos, bumantong hininga si Ernest, lumingon sa isang binata sa kanyang tabi, at sinabing, "Ikaw ang unang bumangon. Humanda at bigyan kami ng magandang simula." "Oo, Villa Master." Ang batang talento ay tumugon, tumingin kay Philip ng mayabang, at sinabing mapanukso, "Ako ay mananalo sa unang laban at ipapaalam sa iyo ang agwat sa pagitan ng Hilaga at Timog." Bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, "Sana nga." Kabanata 2678. Sumigaw ang host sa entablado, ang unang round ng kompetisyon sa pagitan ng North at South Supernatural Disciples ay opisyal na magsisimula ngayon. Si Ned Tomlinson ng North ay makakalaban ni Alex Baxter ng South. Hahaha. After hearing the host's announcement, Ernest laughed with a flushed face, "Young Patriarch Clark, the show is about to start. Kukunin ko ang unang panalo." Ang mga patriarch at pangunahing disipulo ng iba pang mga pamilyang disipulo sa Hilaga at Timog ay tumingin din sa sandaling ito. Si Ernest Turner, ang master ng Terrain Villa, ay talagang kumpiyansa. Ang mga pamilya ng disipulo ng Timog ay nagpigil ng hininga sa galit sa sandaling ito. Iyon ay dahil si Ned Tomlinson ang young master ng pamilya Tomlinson sa North na may pinakamataas na lakas ng 4th zone. Sa isang mapanlinlang na kalaban sa unang round, ito ay talagang hindi madaling harapin. Tungkol naman kay Alex Baxter ng Timog, kailan pa lumitaw ang taong ito sa mga pamilya ng mga disipulo. Nataranta ang lahat. Nang tumingin sila kina Philip at Leon Jefferson, mukhang wala silang pakialam. Umupo si Philip nang hindi nagsasalita. Nakakross ang kanyang mga braso at binti.
Walang pakialam at matalas ang kanyang mga mata habang nakatitig sa dalawang contestant na dahan-daang umakyat sa stage. Iniimbitahan namin ang dalawang kalahok na pumunta sa entablado. Habang sumisigaw ang host, umakyat sa stage sina Ned at Alex. Magalang silang yumuko bago tumabi sa kani-kanilang panig. Ang unang laban ng kompetisyon ng mga alagad sa pagitan ng North at South Supernatural Disciple World ay opisyal na nagsimula sa gitna ng mainit na palakpakan at tagay ng lahat. Ito ay ang unang laban, pagkatapos ng lahat. Kaya naman, ang sigasig ng lahat ay parang umaalo na karagatan. Umalangaw-ngaw din sa eksena ang mga battle songs ng North at the South. Narinig ko na si Ned Tomlinson ng North. Siya ay isang disipulo sa tuktok ng ika-4 na sona na may pambihirang lakas. Tiyak na matatalo niya ang kanyang kalaban sa ilang segundo. Hehe, sobrang boring ng North-South Disciple competition ngayong taon. Narinig mo na ba ang tungkol kay Alex Baxter ng Timog? Hehe, sa tingin ko, ang talo na ganyan ay isang casual na disipulo. Ang Timog ay nakarating na sa puntong ito. Kumuha sila ng isang casual na disipulo para buuin ang mga numero. Napuno ng patuloy na Saturday ang mga kinatatayuan. Ang pangungutya at kabalintunaan mula sa Hilaga ay pumukaw ng kawalang kasiyahan mula sa Timog, at ang mainit na pagtatalo ay sumabog sa madla. Natawa si Ernest habang tahimik na nakaupo sa kanyang upuan at humigop ng tsaa. Sabi niya, ang batang patriarch na si Clark, si Ned Tomlinson ay medyo mabilis ang ulo at agresibo. Kung sasaktan niya ang Southern contestant mo mamaya, sana pagtiisan mo siya. Oo naman. Bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, sana magawa mo rin iyon, William Master Turner. Opisyal na magsisimula ang unang laban. Ang host ay umungal, at ang elevator platform ay tumaas sa hangin, iniwan ang competition platform na ang laki ng ilang libong square feet para sa dalawang contestant. Pagkatapos ng anunsyo, iminuwestre ni Ned Tomlinson, ang talento mula sa North, ang kanyang gitnang daliri kay Alex Baxter. Sabi niya, basura, matatalo kita sa isang galaw. Whoosh! Bang! Dahil dito, nang matapos magsalita si Ned, sumugod si Alex at ibinato ang isang malakas na suntok sa tiyan ni Ned na parang banggaan ng kometa. Pinalipad niya ang lalaki. Napakayabang ni Ned at gustong takutin ng kaunti ang kanyang kalaban. Kasi simula pa lang ng laban pero bago pa niya matapos ang pananakot ay nakahiga na siya. Dumura siya at napaungol sa sakit. His, Kabanata 2699. Natahimik ang karamihan. Natahimik ang lahat ng tagay. Sa mga kinatatayuan, tumayo si Ernest sa pagkabalisa at hindi makapaniwalang nakatingin sa entablado. Ito ay, imposible. Sa isang tabi, si Philip ay naglabas ng isang natitiklop na pamaypay mula sa kung saan, binuksan ito, at sinabi, nako, ang mga disipulo sa Hilaga ay talagang mahina. Ang nakatiklop na pamaypay sa kanyang kamay ay nakasulat sa mga salitang, power is a lonely feeling. Sa likod ni Philip, si Fennel at ang iba pa pati si Leon at ang iba pang contestant ay napangiti ng mahina. Hindi rin makapaniwala si Leon. Bago ito, iminungkahi ni Philip na baguhin ang listahan. Pumili siya ng isang grupo ng mga tao mula sa isang lugar at ipinadala sila sa Beechwood City ng palihim. Sa oras na iyon, sinabi lamang ni Philip, makikita natin ang resulta sa yugto ng kompetisyon. Sikreto mo ang lahat. Ngayon, tila napakalakas ng grupo ng mga taong pinili ni Philip. Galit na galit si Ernest. Siya ay nakabukas ang kanyang ulo, stared sa Philip galit, at roared. Niloko mo, hindi ito ang lakas na dapat taglayin ng isang taga-timog na disipulo. Gayunpaman, nagkibit balikat si Philip at sinabing, William Master Turner, kalokohan iyan. Malinaw na sila ang mga alagad ng timog. Masyado kang ignorante sa sitwasyon sa South. Sa stage, napatingin si Alex kay Ned na lumipad palabas. Lumingon siya, napakamot sa ulo, tumingin kay Philip sa mataas na plataporma, at sinabing, Young Patriarch, pasensya na. Hindi ko masyadong nakontrol ang lakas ko at pinalipad ko siya. Ngumiti si Philip at sinabing, 27, magaling ka. Sa gulat ng mga mata ng mga manunood, ang unang round ng kompetisyon ay nagsimula at natapos na ganoon lang. Masyadong mabilis. Sinira nito ang pinakamabilis na record kailanman. Isang instant na pagpatay. Gayunpaman, ang timog ang natalo sa Hilaga sa ilang segundo. Hindi nakapag-react ang audience ng ilang sandali. Dahan-dahang umupo si Ernest sa mga sandaling ito, namumula ang mukha. Hindi siya mapakali na para bang kakakain lang ng tae. Bago magsimula ang laban, napakabongga ni Ernest. Ngayon, siya ang total opposite. Ngayon pa lang ay matingkad pa rin ang kanyang matayog na ambisyon na makuha ang unang panalo. Ngayon, William Master Turner, salamat sa pagbibigay daan. We'll take the first win, mahinahong sabi ni Philip, pero parang suntok ito sa bitoka ni Ernest. Damn it, kasuklam-suklam lang.
Maraming mga alagad ang hindi malay na kinusat ang kanilang mga mata sa sandaling ito habang pinapanood nila ang sitwasyon sa entablado. Ang mga disipulo sa timog ay dahan-daang nanambalik ang kanilang pakiramdam. Nang makita ang North na natalo sa ilang segundo, biglang naging excited ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kaagad pagkatapos, ang lahat ng mga taga-timog na mga disipulo sa madla ay tumayo at nagsaya. Ang laban ng awit ng timog ay umalangaw-ngaw din sa oras na ito. Ito ay isang tuntunin ng kompetisyon. Ang mananalong panig ay magpapatugtog ng labanang kanta. Ito ay tulad ng isang panaginip. Matapos ang napakaraming taon, ito ang pinakaunang pagkakataon na tinugtog ang battle song ng South sa unang laban sa North-South Disciple Competition. Maraming mga alagad sa timog ang napaiyak sa sandaling ito. Umupo si Leon sa kanyang upuan, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Namumula ang kanyang mga mata sa kakaiyak. Sa buhay na ito, naririnig niya ang battle song ng South na tinutugtog sa unang laban. Ito ay kahanga-hanga. Malumanay na sinabi ni Philip, pwede kang sumigaw kung gusto mo dahil kami ang nanalo. Nanalo tayo, nanalo tayo. Matapos marinig ang sinabi ni Philip, hindi na nakatiis si Leon. Bigla siyang bumangon, ikinuyom ang kanyang mga kamao, itinaas ang mga ito sa itaas ng kanyang ulo, kumaway ng malakas, at umungal. Sa sigaw ni Leon, muling naghiyawan ang mga taga-timog na mga alagad. Sa kabilang banda, madilim ang mukha ni Ernest. Halos mabaliw siya sa galit. Kabanata 2700. Ang tagumpay na dapat ay pag-aari ng North ay nawala ng ganoon. Sa sandaling ito, napakamot din ng ulo ang host sa hindi makapaniwala at kinumpirma na nahulog ang contestant sa outfield bago niya ipahayag, ang mananalo sa unang round ay kay Alex Baxter ng South. Sa isang iglap, nilunod na naman ng tagay ang venue ng kompetisyon. Ang nakakulong na damdamin ng mga disipulo sa timog ay pinakawalan sa sandaling ito. Sa kabilang banda, ang mga alagad sa Hilaga ay puno ng kapahamakan at kapanglawan. Nakakahiya ito. Sa loob ng maraming taon, nakasanayan na nilang marinig ang Northern Battle Song na pinapatugtog sa unang laban, ngunit nasira ang pagsasanay na iyon ngayon. Nahirapan silang tanggapin ng ilang sandali. Bumalik si Alex sa stand at masayang nagtanong ang iba, 27, what do you feel? Ngumiti si Alex at sinabing, walang pakiramdam. Masyado siyang mahina. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Ernest sa galit. Bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, Villa Master Turner, mukhang nasaktan ng husto si Ned Tomlinson. Maaaring medyo agresibo ang aking mga tao. Sana makaligtaan mo ito. Kung kailangan mo akong magbayad para sa mga gastusin sa pagpapagamot, maaari akong magbayad. Hindi na kailangan. Malamig na sabi ni Ernest, saka sinabi sa nasa likod niya na nakasuot ng itim, ikaw na ang susunod. Dapat manalo ka sa laban. Oo, Villa Master. Kinatawa ni Alex Baxter ang South sa unang laban at tinalo ang kanyang kalaban, si Ned Tomlinson mula sa North, na may pinakamabilis na oras sa kasaysayan. Kinuha ng timog ang unang tagumpay. Kagagaling lang ng mga alagad sa Hilaga mula sa kanilang pagkamangha at nagsimulang magtalakayan. Hindi man lang niya kayang talunin ang ganyang kakulit na kalaban. Sobra na ang lakas ni Ned Tomlinson. Nako, minamaliit yata niya ang kalaban. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang kalaban. Gayunpaman, sa timog na bahagi, nagsimula silang manlilibak. Hehe, I think kaya ko rin. Kung ako ang nasa laban, siguradong mas mahaba pa ako ng 1 segundo kaysa kay Ned Tomlinson. Hahaha, tama, makakabitin pa ako ng 2 segundo. Agad na nag-away muli ang mga alagad ng timog at Hilaga. Anong tinitingin-tingin mo? Nakatingin ako sa'yo, ano? Saktan mo ako kung maglakas loob ka. Nang malapit ng maglaban ang 2 panig, agad na sumugod ang mga armadong espesyal na gwardya at pinaghiwalay ang 2 partido. Pinagpawisan din ang host. Ang init ng ulo ng lahat ngayong taon. Makalipas ang mga 10 minuto, muling umakyat sa entablado ang host at sinabing, sa unang round ng kompetisyon, nakuha ng timog ang unang panalo bilang isang dark horse sa kompetisyon ng disipulo ngayong taon, ngunit maaari pa ba silang manalo? Maghintay tayo at tingnan. Ang ikalawang round ng kompetisyon ay magsisimula sa Camp Grant ng South laban kay Diego Gomez ng North. Aba, isang mainit na usapan ang sumabog. Sus, Diego Gomez. Di ba exchange student siya ng Fushe? Usap-usapan na umabot na sa 5th zone ang lakas niya. Siya ay isang dalubhasa sa Fushe swordsmanship. Noong nasa 4th zone siya, napatay niya ang isang 5th zone disciple sa 6 na sword move. Hehe, mukhang mananalo na tayo this time. Sa gitna ng mga diskusyon, nasa stage na ang 2 contestant. Naka-cross arms ang lalaking nakaitim na may 3 Fushe scimitar sa bawat gilid ng kanyang baywang.
Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.